Si Shin ay isang walang pakialam, nakakainis na batang lalaki, nakatira sa Republic of San Magnolia kasama ang kanyang mga magulang na siyentipiko. Walang alam si Shin. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang ordinaryong mga siyentipiko, sila ay mga inapo ng isang marangal na linya ng dugo mula sa Jadin Empire, na kilala sa kanilang mga kakayahan sa telepatiko. Parang perpekto ang buhay, lalo na kasama ang kanyang kuya na si Shuri, na tinitingala niya bilang isang bayani. Si Shuri ang cool, Hankai Star Rail na mukhang iniidolo ni Kuya Shin at ginugol ang halos lahat ng oras niya kasama. Ang magkapatid ay hindi mapaghihiwalay, laging nagtatawanan at nagpapanggap na ang kanilang masasayang araw ay mananatili magpakailanman. Minsan ay sama-sama si Shin kapag ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa kanilang mga kasamahan sa pananaliksik. Nakipag-hangout pa siya sa anak ng isang katrabaho, kahit na palagi itong hindi interesado sa oras ng laro. Ngunit ang buhay ni Shin ay malapit nang makakuha ng isang malupit na wake-up call. Nagbago ang lahat nang ideklara ng Jadin Empire ang digmaan sa Republika ng San Magnolia, na nagpakawala ng mga nakakatakot at Ghost in the Shell na mga robot na tinatawag na Legion. Inangkin ng Republika na tutugon sila gamit ang sarili nilang mga automated war machine, na nangangako ng isang etikal na labanan na walang kasamang mga sundalong tao. Spoiler! Iyon ay isang napakalaking kasinungalingan. Mula noon, binalingan siya ng nag-iisang kaibigan ni Shin, tinawag siyang madumi at ayaw makipaglaro sa kanya. Pagkatapos ay hinati ng Republika ang lupain nito sa 85 sektor para sa Alba Silver-haired, silver-eyed folks na itinuturing na elite. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, pinilit nila ang sinumang hindi sapat na Alba sa nakatagong 86A ghetto kung saan ginawa ang mga outcast na ito para piloto ang mga makinang pangdigma. Ang pamilya ni Shin ay pinagtaksilan ng kanilang mga kaibigang Alba, na uwi din doon, isa pang grupo ng mga disposable na sundalo. Clueless sa realidad ng kanyang sitwasyon, hindi lubos na naintindihan ni Shin ang nangyayari. Isang araw, hindi na niya narinig ang boses ng mama niya at tinanong niya si Shuri kung nasaan ang mga magulang nila. Totoo sa trahedya na estilo ng anime, ang kanilang mga magulang ay namatay sa labas ng screen, na iniwan ang mga kapatid sa kanilang sarili. Na-overwhelmed si Shuri, hindi lang dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang, kundi sa pagtanggap din ng draft letter na nagsasabi sa kanya na ailay ang kanyang buhay para sa San Magnolia. Sa kanyang kalungkutan, nabigla si Shuri. Binatukan niya si Shin, sinakol at sinisisi sa lahat ng nangyari. Sumigaw si Shuri na namatay ang kanilang mga magulang sa pagprotekta kay Shin, at nagbabala na mamamatay din siya sa parehong paraan dahil walang pakialam ang San Magnolia sa mga katulad nila. Muntik nang makamit ni Shin ang isa pang kalunos-lunos na istatistika ng backstory, ngunit narinig ng isang pari ang mga hiyawan at pumigitan ito sa tamang oras, kinaila si Shuri palayo at binigyan si Shin ng CPR. Napagtanto ni Shuri ang kanyang pagkakamali, nangako si Shuri sa kanyang sarili na protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki mula sa pakikipaglaban sa hinaharap, ngunit ito ay isang pangako na hindi niya matutupad. Wala ring intensyon ang Republika na hayaang makatakas si Shin sa digmaan, na binabalangkas siya tulad ng kanyang kapatid na nauna sa kanya. Lalong lumala ang mga bagay nang matagpuan ni Shin ang katawan ni Shuri sa loob ng kanyang makinang pangdigma, pinugutan ng ulo at inabandona sa larangan ng digmaan. Patuloy na lumaban si Shin sa digmaan at kalaunan ay tumaas sa ranggong kapitan ng Spearhead, isang elite defense unit sa 86th Sector's 1st Combat Ward. Mayroon silang pinakamahuhusay na sundalo sa paligid, kahit na hindi sila nanatili sa paligid ng matagal. Ngayon ay mas matanda at mas mahigpit. Si Shin ay lumaki sa pinakahuling pinuno ng larangan ng digmaan. Sineseryoso niya ang kanyang trabaho ng napakaseryoso, sa katunayan, na siya mismo ang tatapusin ang kanyang mga kasamang malubhang na sugatan, na ipagkait sa kaaway ang pagpatay at kunin ito bilang kanya. Pagkatapos ng bawat labanan, kinokolekta niya ang mga personal na marka ng mga napatay. Inukit ang kanilang mga pangalan sa bawat isa upang matiyak na hindi sila malilimutan. Isang araw, ang squad ni Shin ay nakakuha ng bagong handler, isang magarbong ngunit virtuous na Alba girl na nagngangalang Lena, nakaka-promote pa lang para mga siwa sa Spearhead. Nakisync siya sa squad, ipinakilala ang sarili bilang kanilang bagong handler. Nang maabot niya si Shin, sinabi niya sa kanya ang kanyang personal na pangalan, Undertaker. Ang lahat ng 86 na sundalo ay may mga personal na pangalan na ginamit ng kanilang mga handler upang sumangguni sa kanila. Kaya't ang pangkat ni Shin ay kinuha ang balita ng isang bagong handler sa mahabang hakbang. Sinabi ni Shin, ang propesyonal, kay Lena na inaasahan niyang makatrabaho siya.
Kanina, nakipagpulong si Lena kay General Carl Stahl, ang isa na agad na nagtalaga sa kanya sa spearhead. Nagbitiw na pala ang dating handler, nabaliw sa walang humpay at nakakatakot na intensidad ni Sheen. Sinisi ni General Carl Stahl si Sheen, na nagkaroon ng reputasyon sa pagmamaneho sa mga humahawak na baliw, na nagpahinto sa kanila, o mas masahol pa, na ipinadala ang kanilang sarili sa Shadow Realm. Hindi nila siya tinawag na Undertaker para sa wala. Sheen ay nakakita ng higit pang mga handler kaysa sa mabilang ng karamihan, at hindi marami ang makahawak sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pakikipagpulong sa general, pinuntahan ni Lena ang kanyang kaibigan na si Annette, isa sa mga siyentipiko sa likod ng mga para-raid device ng militar, karaniwang mga Bluetooth headset sa mga steroid. Malaki ang pangarap ni Lena na gawin itong isang Apple Vision Pro, na nagsisync sa pandinig at visual sense ng kanyang unit para mapanood niya ang labanan ng real-time, tulad ng isang Twitch livestream. Ngunit pinatigil siya ni Annette, ipinaliwanag na hindi ito tawag ng tungkulin, ito ay digmaan, at ang labis na karga ay maaaring magdulot sa kanya ng pagkabaliw. Kahit na ang kasalukuyang para-raid ay itinutulak na ang mga limitasyon ng kung ano ang maaaring hawakan ng utak. Sa huli, kinailangan ni Lena na tumira para sa isang voice chat na pinalakas sa lahat ng mga kampana at sipol ng Discord Nitro. Pakinggan niya ang mga boses ng kanyang pangkat at susubaybayan ang labanan sa pamamagitan ng kanyang radar. Kinabukasan, naghahanda muli ang Spearhead Squad para sa labanan. Ang kaaway, ang Legion, ang mga rogue na makinang pangdigmo mula sa Jihad Empire ay gumagalaw, na nagpapadala ng 4 na unit patungo sa kanilang teritoryo. Hahampasin nila ang ward ng squad sa loob ng 2 oras, ngunit walang commander, na kilala bilang pastol, na nangunguna sa kanila, tila isang madaling panalo. Nang makita ang pagkakataon, inutusan ni Sheen ang squad na tambangan ang Legion at ibagsak ang pinakamaraming puwersa nila hanggat maaari. Habang nagpapaputok ang squad sa kanilang mga juggernauts, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Lena sa kanila, handang mag-issue ng mga utos na harangin ang Legion. Ngunit noong panahong iyon, nakadeploy na si Sheen at ang kanyang team sa front lines. Humanga sa kanilang inisyatiba, hinayaan niya silang magpatuloy sa kanilang pagsulong sa pagbuo ng Legion. Habang papalapit ang Legion, nagpakawala ang squad ng sunod-sunod na apoy, pinasabog ang kalaban sa sa lahat ng direksyon. Ngunit hindi lahat ng ito ay smooth sailing isang Scorpion. Nakita sila ng Legion Spotting Unit na idinisenyo para sa mga pangmatagalang pag-atake at nagsimulang mangamba ng mabibigat na artillery. Mabilis na napansin ni Sheen ang banta at inutusan ang squad na kumalat, makitid na umiiwas sa mga papasok na shell. Tumalon si Lena, pinaalalahanan sila sa eksaktong lokasyon ng Scorpion, at ginamit ni Sheen ang kanyang intel upang magpadala ng mga Platon upang ibagsak ang mga spotter. Pero hindi pa tapos. Habang tumatagal ang labanan, napagtanto ni Raiden na napakaraming unit ng tangke ng Legion na tinatawag na Sheen ang nagpasya na siya mismo ang humawak sa lows habang si Raiden at ang iba ay nakatutok sa natitirang mga unit. Nagbigay si Raiden ng suporta sa wingman, na nag-clear ng landas para kay Sheen na marahil ay umaasa na maka-score ng ilang puntos kay Lena, na malinaw na nagbibigay pansin. Dalubhasa si Sheen sa pagbuwag sa kalaban ng may bilis at katumpakan, at nag-zip siya sa lows, inilabas ang mga ito at umatras bago sila makamount ng counterattack. Pinipis niya ng gusto ang kanilang mga numero, naiwan na lamang ang iilan, na tila lalong nagpalakas ng paghanga ni Lena sa kanya. Pagsapit ng madaling araw, ang Legion ay umatras, iniwan ang Spearhead Squad upang panuuri ng pagsikat ng araw pagkatapos ng labanan. Samantala, pabalik sa Republika, kinukuha ng isang klase ng mga batang Alba Gen Z ang kanilang sanitized na bersyon ng kasaysayan ng digmaan. 9 na taon na ang nakalilipas, ang Jihad Empire ay nagdeklara ng digmaan sa San Magnolia, na nagtalaga ng isang hukbo ng mga autonomous na makinang pangdigma na kilala bilang Legion. Ngunit sa lalong madaling panahon na wala ng kontrol ang imperyo, at sa loob ng 5 taon, nalipol sila ng sarili nilang mga nilikha. Ito ay pinaniniwalaan na ang Legion ay may hard-coded lifespan na 50,000 oras sa paligid ng 6 na taon, ibig sabihin, lahat sila ay magsasara sa loob ng 2 taon. Sinabihan ang mga mag-aaral na kailangan lang nilang manatili ng mahigpit sa loob ng ilang taon hanggang sa matapos ang digmaan. Nang walang mga tao na nasawi salamat sa di umano'y autonomous juggernauts ng Republika, isang napakalaking kasinungalingan. Pinutol ni Lena ang klase, itinuro ang record. Tinawag niya ang BS ng mga propesor, na nagpapakita na ang mga juggernauts ay hindi nagsasarili. Ipinaliwanag nito ang totoong kasaysayan ng Republika, ang paglikha ng 85 administratibong sektor para sa ALBA, at ang nakahiwalay na ika-86 na sektor, kung saan ang mga hindi ALBA ay pinilit na manirahan at piloto ang mga makinang pangdigma. Sa halip na maglaro ng Fortnite o mag-scroll ng TikTok tulad ng mga batang ALBA,
Ang mga kabataang ito ay ipinadala sa mga frontline na walang bayad at maliit na pagkilala. Si Lena, bilang isang handler, ay may pananagutan sa pamumuno sa mga unit na ito, at hindi niya hahayaan ang mga batang Alba na makatakas sa kanilang kamangmangan. Bumalik sa kanilang base, ang Spearhead Squad ay nagpapahinga. Nagba-shoot ng mga lata at nakikipag-hangout kasama ang kanilang alagang robot, si Fido. Tinanong ni Raiden si Shin kung ano ang tingin niya sa performance ni Lena sa huling laban. Si Shin, ang critical na commander, ay umamin na siya ay kahanga-hanga tulad ng mayroon siyang 3,000 oras na nakalog-in sa Total War Shogun 2. Ang kanyang pagpoposisyon ay tumugma sa sarili nilang preemptive deployment, na nagpapatunay na hindi lang siya isa pang Valorant o League of Legends girl. Gayunpaman, curious si Raiden na makita kung gaano katagal niya kayang makipagsabayan sa kanila. Habang tinawag si Raiden para sumali sa conchuting, si Anju, isa sa mga second lieutenant na kilala bilang Snow Witch, ay nagdala kay Shin ng isang slice ng cake bago ibinahagi sa iba. Casual niyang tinanong si Shin tungkol sa librong binabasa niya, isang bagay na madalas niyang ginagawa para malinisan ang kanyang isipan. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Lena sa squad pagkatapos ng isang linggong pananahimik. Isang pambihira kung paano hindi nakayanan ng karamihan sa mga naunang handler ang stress sa pagtatrabaho sa Spearhead ng matagal. Pinuri siya ni Shin sa kanyang pagganap sa labanan, at ibinalik ni Lena ang papuri. Ngunit pagkatapos ay nagdala siya ng isang issue na isinusumit ni Shin ang parehong uri ng mga ulat ng aksyon mula noong pumalit bilang kapitan. Nagulat, nabanggit ni Shin na walang dating handler ang nag-abala na basahin ang mga ulat na iyon, ngunit si Lena. Nang tanungin ni Shin kung bakit siya nagmamalasakit sa mga frontline, sumagot si Lena na trabaho niya bilang handler ang pag-aralan ng mga taktika at pormasayon ng Legion para tumulong sa pag-iisip ng mga kontra. Kinimok niya siya na seryosohin ang ulat, ngunit pabirong sinabi ni Shin na hindi siya marunong magbasa o magsulat, na nagpatawa sa kanyang pangkat. Habang patuloy na nakikipag-chat ang squad kay Lena, nagtanong siya tungkol sa oras nila sa militar at nalaman niyang malapit na matapos ang termino ni Shin, huling taon na niya yon. Ang mekaniko ng squad, si Lev, ay tinawag si Shin habang tinanong siya ni Lena tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos umalis sa hukbo. Inamin ni Shin na hindi niya naisip ang tungkol dito, at hinimok siya ni Lena na simulan ang pagsasaalang-alang sa kanyang hinaharap. Umiti lang si Shin at pumayag sa isang araw, isa pang tawag ni Lena. Nakaugalian na niyang makipag-chat sa squad sa labas ng mga opisyal na tungkulin, halos parang isang e-date kay Shin. Hindi ito bagay kay Kirina, isa sa mga pangalawang tenyente na may personal na pangalang Gunslinger. Siya ay lumabas ng silid sa pagkabigo, at sumunod sa kanya ang isa pang pangalawang tenyente, si Daya, na kilala bilang Black Dog. Ipinaalam sa kanya ni Kirina ang tungkol kay Lena, tinawag siyang puting baboy dahil isa siyang Alba. Naiinis siya na kinukuha ni Lena ang atensyon ni Shin, lalo na't araw-araw na ang huli nila sa larangan ng digmaan. Nais niyang magmadali si Shin at itaboy si Lena, tulad ng ginawa niya sa mga naunang handler. Ipinaalala ni Daya sa kanya na hindi sinasadya ni Shin na takutin ang mga humahawak, at tiyak na hindi niya ito gagawin para lang patahimikin ang kanyang sama ng loob kay Lena. At saka, hinding-hindi niya sasabihin ito sa mukha ni Shin. Humingi ng tawad si Kirina, ngunit inamin niyang hindi niya kayang panindagan si Lena. Ang kanyang pagkamuhi para sa Alba ay tumatakbo ng malalim. Ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga sundalo ng Alba, na ginagamit sila bilang target na pagsasanay. Naniniwala siyang lahat ng Alba ay hamak na hinding-hindi niya mapapatawad, at dahil doon, lumayo siya sa samantala. Patuloy na nakikipag-chat si Lena sa squad, gumugugol ng dagdag na oras sa pakikipag-usap kay Kai, na tila nasa mabuting kalooban sa kabila ng kanyang madilim na kapalaran na inilarawan sa kanya, personal na pangalan. Naaalala nila ang isang meteor shower na minsan nilang nakita sa isang labanan. Nagtatawanan habang nagbibiroan, malamang hindi na sila makakita ng iba. Binanggit ni Lena na hindi pa siya nakakita ng meteor shower dahil palaging nakabukas ang mga ilaw ng lungsod, nagtatago ng mga bituin. Iba sa unang ward kung saan naka-station ang 86. Madilim ang gabi, pero at least nakikita nila ang mga bituin. Nagtataka, tinanong ni Lena si Kai kung ayaw niya sa Alba. Inamin ni Kai na hinahamak niya ang ginawa ng Alba sa kanila. Ngunit hindi siya naniniwala na lahat ng Alba ay masama, tulad ng hindi lahat ng 86 na ay mabuti. Hindi niya kinasusuklaman si Lena dahil lang sa isa siyang Alba. Tinanong ni Kai kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Lena sa kanila. Inihayag ni Lena na isang 86 na sundalo ang nagligtas sa kanyang buhay sa larangan ng digmaan noong bata pa siya, at ngayon ay gusto niyang tulungan ang mga taong tulad niya at ipaglaban ang kanyang bansa. Tinukso ni Kai si Lena dahil sa pagkakaroon ng napaka-idealistikong pananaw sa mundo, na sinasabing hindi siya napipilitang maging handler.
Ang 86 na ay hindi nakikipaglaban para sa marangal na dahilan, sinusubukan lang nilang mabuhay. Binalaan niya si Lena na huminto habang nauuna siya, bago niya ito pagsisihan. Walang sinabi si Lena bilang tugon. Nang maglaon, nag-sync si Lena sa squad at ipinaalam sa kanila na papalapit na ang Legion. Sumagot si Shin na naghahanda na sila para makipag-ugnayan sa isang partikular na grid point. Habang pumwesto ang squad, inutusan ni Lena si Kirina na lumipat ng 500 metro sa kanyang 2 o'clock, kung saan maaari siyang kumuha ng mataas na lugar sa mas mataas na lugar. Mula doon, makakapagbigay siya ng overwatch at masakop ang pangunahing puwersa ng pag-atake habang pinipili ang mga mababang Legion. Sa kabila ng hindi niya gusto kay Lena, sumunod si Kirina at lumipat sa bagong posisyon. Matapos matagumpay na sirain ang mababang unit, iniulat ni Kirina ang target pababa at inilipat ang kanyang platen palabas. Gayunpaman, napansin ni Lena ang nag-iisang mababaw na nakatago sa direksyong tinatahak ni Kai at mabilis na sinuri ang mapa. Napagtanto niyang dumiretso si Kai sa isang basang lupa at sinubukan siyang bigyan ng babala, ngunit huli na ang lahat. Si Kai ay natigil, at ang kahinaan ay napalapit sa kanya, na humahantong sa kanyang hindi napapanahong kamatayan. Pagkatapos ng misyon, pinasalamatan ni Lena ang lahat para sa kanilang mga pagsisikap at humingi ng paumanhin para sa pagkamatay ni Kai, na sinisisi ang kanyang sarili dahil sa hindi niya nakuha ang mga detalye ng mapa sa oras. Ngunit bago siya makatapos, si Theo, isa pang pangalawang tenyente na kilala bilang Laughing Fox, ay galit na pinutol siya. Naisip niya na ang pagkamatay ng 86 na ay mga numero lamang na makalimutan ni Lena sa oras na siya ay umuwi para sa hapunan. Wala silang oras para sa kanyang kasalanan o pakikiramay, nawalan lang sila ng isang kasama, at ang kanyang pakiramdam ay hindi na maibabalik si Kai. Sinubukan ni Lena na tumugon, ngunit nagpatuloy si Theo, na nagsasabi na hindi tulad ng Alba, ang 86 na ay talagang nagmamalasakit sa kanilang mga kasama. Kung tunay na nagmamalasakit ang Alba, hindi sana nila itinulak ang 86 sa isang digmaan, kung saan sila ay namamatay na parang disposable na kasangkapan. Hindi sila nag-aaway dahil gusto nila itulang ang kamay na hinarap sila, ikinulong sa labas ng lungsod at pinilit na lumaban. Sinisisi ni Theo ang Alba sa milyon-milyong buhay na nawala sa nakalipas na 9 na taon at sinabihan si Lena na huwag magpanggap na nagmamalasakit siya ngayon kapag hindi man lang siya nag-abala na tanungin ang kanilang mga tunay na pangalan. Napaiyak si Lena dahil alam niyang tama si Theo. Ang kanyang kabaitan ay hindi mahiwagang ayusin ang mga bagay para sa 86. Naiinis si Theo, at nang subukan ni Raiden na pakalmayan siya, siniko siya ni Theo, na inakusahan siyang ipinagtanggol si Lena, ang puting baboy. Nag-init ang mga bagay-bagay hanggang sa pumasok si Shin at pinasara si Theo, na iwan siyang walang choice kundi tumigil sa pag-ungol na parang bata. Pagkatapos ay sinabihan ni Shin si Lena na mag-log off mula sa voice chat dahil walang tao sa mood na makipag-usap. Si Lena, nagulat, humingi ng tawad at naputol. Pagkaalis niya, napalitan ng panghihinayang ang galit ni Theo. Inamin niyang wala siyang silbi dahil hindi niya matulungan si Kai at nakaramdam siya ng sama ng loob gaya ng Alba na kanyang kinamumuhian, lalo na sa pananakit noong araw na namatay si Kai. Sa susunod na araw, ang squad ay kumulo, at hinikayat nila si Theo na subukang ipahayag ang kanyang damdamin sa isang mas mahusay na paraan, na nagpapaalala sa kanya na lahat sila ay nagmamalasakit kay Kai at nasasaktan. Nang maglaon ng gabing iyon, ipinagpatuloy ni Shin ang kanyang malupit na tradisyon, inukit ang pangalan ni Kai sa kanyang personal na markadong fragment mula sa kanyang juggernaut. Habang ginagawa niya ito, inabot siya ni Lena. Bago ito, binisita niya si Annette, na nagpakawala tungkol sa kung paano hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa 86. Sinabi ni Annette, sa kanyang nakasanayang estilong walang pakialam, kay Lena na tanggapin na lang na ang 86 na ay parang mga unit sa isang larong diskarte, tulad ng Company of Heroes 2 na disposable at napalitan. Iminungkahi niya kay Lena na magpakasawa sa ilan sa mga pakinabang ng buhay sa lungsod, tulad ng pagtrato sa sarili sa puding at hayaan na lang ito. Ngunit hindi ito kayang bitawan ni Lena. Iginiit niya na gusto niyang makita ang 86 na bilang mga tao, hindi lamang mga asset ng digmaan. Hindi kumbinsido si Annette. Ipinunto niya na kung talagang nakikita sila ni Lena bilang mga tao, tinanong niya ang kanilang mga pangalan sa simula pa lang. Ang mga salita ni Annette ay nananatili kay Lena, at nang gabing iyon, naglakad-lakad siya sa sementeryo ng mga nasawing sundalo ng Republika. Noon niya naisip ang kontaken si Shin. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nangyari noong nakaraang araw, pati na rin sa lahat ng hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Sinusubukang gumawa ng isang tunay na koneksyon, muling ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Shin at hiniling sa kanya na ibahagi ang mga tunay na pangalan ng mga miyembro ng Spearhead Squad.
Nag-alinlangan si Shin noong una, ipinaliwanag na ang pagiging masyadong malapit sa kanilang mga prosesor ay isang mapanganib na laro para sa mga humahawak, magiging halos imposibleng pangasiwaan ang kanilang hindi maiiwasang pagkamatay. Ngunit pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya at inilista ang mga pangalan ng 20 natitirang 86 na miyembro, kabilang si Kai, nakilala ni Lena sa kanyang codename, Kirschblot. Tahimik na nakinig si Lena, hinihigop ang bigat ng bawat pangalan, napagtantong hindi lang sila mga walang mukha na sundalo. Nang matapos si Shin, nagpasalamat si Lena sa kanya at tinanong kung maaari niya itong tawagan sa kanyang unang pangalan. Si Shin, na naglalayo pa rin, ay nagpasya na manatili sa pagtawag sa kanya sa pamamagitan ng kanyang singsing, Major. Narinig ni Lena ang isang kumakad na ingay at tinanong si Shin kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi niya sa kanya na inukit niya ang pangalan ni Kai sa isang fragment ng kanyang juggernaut. Ipinaliwanag niya na dahil ang 86 na ay walang maayos na libingan, ang kanyang unang unit ay nakipagkasundoan. Iuukit nila ang mga pangalan ng kanilang mga nahulog na kasama sa mga piraso ng kanilang mga juggernauts, at dadalhin sila ng mga nakaligtas hanggang sa makarating sila sa kanilang huling hantungan. Si Shin ang huling nakaligtas sa unit na iyon, kaya ipinagpatuloy niya ang tradisyon sa spearhead. Nakaramdam ng guilt si Lena, alam niyang ginawa ito ni Shin sa loob ng 5 taon at nasaksihan niya ang pagkamatay ng 561 katao, kabilang si Kai. Naalala ni Shin ang bawat isa dahil dinadala niya ang bigat ng kanilang mga pangalan hanggang sa katapusan ng kanyang paglalakbay. Humingi muli ng paumanhin si Lena at nagtanong kung maaari ba siyang humingi ng tawad sa iba pang grupo ng direkta. Walang sabi-sabi, ikinonekta ni Shin si Lena sa iba pang team. Hinayaan siyang magsalita sa kanila habang sinusubukan niyang aitulay ang dibisyon sa pagitan niya at ng 86. Habang naglalakad pa uwi si Lena, casual niyang tinanong si Shin kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid sa mga araw na ito. Sinabi ni Shin, nang hindi nawawala, na namatay si Shaora Karapatang-Ari 5 taon na ang nakakaraan, tipikal na trahedya na bagay sa backstory ng anime. Mabilis na humingi ng paumanhin si Lena, na medyo alanganin sa pagpapaalala nito. Sa paglipat, sinundan niya ang isang naunang tanong tungkol sa kung ano ang planong gawin ni Shin sa sandaling umalis siya sa hukbo. Inamin ni Shin na wala siyang partikular na gustong gawin, ngunit may kailangan siyang gawin. Kailangan niyang mahanap si Shaora Karapatang-Ari, na hinahanap niya sa nakalipas na 5 taon. Sa ibang araw, bumalik sa tungkulin si Lena, na namumuno sa Spearhead Squad sa labanan. Nagtataka, tinanong niya si Shin kung paano niya laging alam kung paparating na ang Legion, ngunit bago niya maipaliwanag, ang kanilang koneksyon ay nagsimulang maputol. Sinabi sa kanya ni Shin na i-disconnecta mula sa kanyang para-raid dahil ang Legion ay nag-deploy ng maraming Black Sheep unit sa pagkakataong ito, kaya masyadong mapanganib na manatiling nakasynchronize. Si Lena, na hindi pamilyar sa kung ano ang itim na tupa, ay tumangging putulin ang koneksyon, iginiit na kailangan niya ito upang obserbahan ang larangan ng digmaan. Binalaan lang siya muli ni Shin at binilisan ang takbo patungo sa Legion. Biglang napuno ng static ang para-raid ni Lena, pero hindi lang ingay, nakakakilabot na halo ng boses, sumisigaw at nagmamakaawa bago mamatay. Si Lena ay nabigla, nalulula sa hirit ng mga tortured na iyak. Sumisigaw siya, hindi marinig si Shin na sinusubukan siyang abutin. She finally snaps out of it nang marinig niya ang boses ni Kai, nagmamakaawa na huwag mamatay. Maya-maya, pabalik sa bahay, hindi na natinag ni Lena ang boses ni Kai. Nakaupo siya sa kanyang kama, nanginginig pa rin, at sinusubukang magsulat sa kanyang notebook. Ngunit nang abutin na niya ang kanyang para-raid, muli siyang tinamaan ng mga tinig, na bumabaha sa kanyang sentido at binaluktot ang lahat ng nasa paligid niya. Nagpanik siya, nakikiusap na huminto ang mga boses, hanggang sa maputol ang kaguluhan sa boses ni Kai, pinatahimik siya nang bumalik sa normal ang lahat. Sa labanang iyon, narinig din ni Shin ang mga boses. Ang dahilan kung bakit naririnig sila ni Lena ay dahil si Shin ay nag-livestream ng kanyang data ng sensor sa pamamagitan ng para-raid, na nag-uugnay sa kanilang mga pandama. Hindi napigilan, sumugod si Shin sa mga linya ng kalaban, pinasabog ang Legion. Si Raiden, nang marinig ang pagsigaw ni Lena sa pamamagitan ng para-raid, ay hindi maiwasang makiramay. Naririnig din niya at ng iba ang mga boses kapag nakasabay kay Shin. Nang malapit nang mag-disconnecta si Shin kay Lena, muling nabasag ang boses ni Kai. Natigilan ang squad sa katawan ni Kai at nasunog ang Juggernaut, kaya paano ito naging posible? Kahit papaano, kinuha siya ng Legion at ginawa siyang isa sa kanilang mga unit ng Growlwolf. Mabilis na natukoy ni Shin kung sinong Growlwolf si Kai at inutusan si Kirina na ilabas ito. Nang maglaon, binanggit ni Raiden kay Shin na nalulungkot ang squad dahil hindi sila tinawagan ni Lena.
Nakangiting sumagot si Shin na karamihan sa mga humahawak ay hindi na bumabalik pagkatapos marinig ang mga boses na iyon, at umalis. Pero noon lang, tinawagan ulit ni Lena si Shin, na ikinagulat ni Raiden na hindi siya bumitiw. Humingi ng paumanhin si Lena sa kanyang inakto nang marinig ang mga boses at tinanong si Shin kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Shin na sila ang mga boses ng mga patay na nananatili pa rin sa mga multo ng Legion. Sa wakas, naunawaan ni Lena kung paano laging nararamdaman ni Shin ang paglapit ng Legion. Narinig niya ang mga boses kahit sa kanyang pagtulog, kahit na hindi niya palaging matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Nasanay na siya sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ay binanggit ni Shin na ang Republika ay naniniwala na ang digmaan ay matatapos sa loob ng 2 taon. Kinumpirma ito ni Lena, na nagsasabi na ang mga Central Processing Unit ng Legion ay ginawang modelo ayon sa utak ng tao, na magsasara pagkatapos ng halos 2 taon. Ngunit itinuro ni Shin na maaari lamang palitan ng Legion ang kanilang mga processing unit bago sila mag-expire, gamit ang mga mapagkukunan na kanilang na-scavenge mula sa larangan ng digmaan. Kabilang dito ang mga utak ng tao na naiwan, na nangangahulugang ang Legion ay karaniwang nire-repurposing ang mga isip ng tao para sa kanilang sariling mga ranggo. Natakot si Lena nang malaman na pinanatili ng ilang unit ng Legion ang mga tinig at alaala ng mga patay, na nagre-replay sa mga huling sandali ng mga itim na tupa na nakatago sa gitna ng mga puting tupa. Ngunit dahil mas karaniwan na ngayon ang mga itim na tupa kaysa dati, malungkot na hinulaan ni Shin na matatalo sila sa digmaan. Ang Legion ay maaaring walang katapusang palitan ang kanilang nahulog sa mga unit na ito. Ngunit ang 86 na ay hindi maaaring gawin ang parehong dahil sila ay tao. Karamihan sa 86 na ay patay na, at ang mga natira ay karamihan ay mga bata, na ipinadala rin sa mga frontline. Hindi magtatagal bago silang lahat ay nabura. Nang mangyari iyon, napaisip si Shin, handa bang lumaban ang Alba? Ang Republika ay maling akala, iniisip na ang bawat 86 na ay may parehong swerte kay Shin, ngunit ang katotohanan ay mas madilim. Maraming mga itim na tupa ang maaari lamang sumunod sa mga simpleng utos, ngunit ang mga pastol ay maaaring mag-isip ng nakapag-iisa at mamuno. Naririnig din sila ni Shin, at alam niyang may nagkukubli malapit sa unang combat ward. Napahawak siya sa bulsa ng dibdib niya habang nagsasalita. Si Lena, na determinadong tumulong, ay nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang pag-aralan ang kaaway at bumuo ng mga estratehiya upang lipulin sila bago lipulin ng Legion ang 86. Sinabi niya kay Shin na gusto niyang mabuhay silang lahat. Si Shin, na kinikilala ang kanyang desisyon, ay sinabi lamang, "Taya," at binati siya ng magandang gabi. Ang digmaan ay nagpapatuloy, at ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. Isa sa mga processor, na kilala bilang Burnt Tail, ay na-corner ng Legion. Humihingi siya ng tulong sa ika-6 na Platon, ngunit masyado silang abala sa pagharap sa sarili nilang gulo. Ever the Hero, ay sumusubok na sumugod upang tulungan siya, ngunit bago siya makarating doon, isang kaig ng Legion na self-propelled na mga mina ang kumapit sa kanyang Juggernaut at sumabog, na inilabas siya ng tuluyan sa laro. Nang wala na si Daya, napagtanto ni Burnt Tail na siya ay nag-iisa at walang backup na darating. Dahil sa ayaw niyang maging isa sa Legion, binibigyan niya ang kanyang sarili ng Victory Royale sa pamamagitan ng pagkitol sa sarili niyang buhay, na pinasabog ang kanyang utak upang maiwasang maging isang walang isip na makina. Pagkatapos ng labanan, pumunta si Shin para tingnan ang Juggernaut ni Daya. Ni-radio niya si Lina, na humihiling sa kanya na putulin ang kanyang koneksyon sa para-raid dahil ayaw niyang makita nito ang susunod na mangyayari. Ngunit tumanggi si Lina, iginiit na ito ang pinakamaliit na magagawa niya bilang kanilang handler. Si Shin, determinadong tiyakin na si Daya ay hindi magiging isang Legion, inilabas ang kanyang baril at binaril si Daya sa ulo, na sinisira ang kanyang utak. Biglang, narinig ni Shin ang boses ni Shirey, nag-trigger ng isang masakit na flashback. Sa isip niya, bumalik siya sa araw na sinakal siya ni Shirey, sinisisi si Shin sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Ang alaala ng galit na mukha ng kanyang kapatid ay bumabagabag sa kanya habang papalapit ang unit ni Shirey sa Legion. Sinubukan ni Shin na itutok ang kanyang baril sa unit ni Shirey, ngunit siya ay paralisado. Hindi magawang hilahin ang gatilyo, nawala sa imahe ng galit ni Shirey. Samantala, si Lina ay nagtungo upang iulat ang dalawang nasawi kay General Carl Stahl. Humihiling siya ng pahintulot na palawigan ang saklaw ng kanilang artillery upang magbigay ng suporta para sa spearhead mula sa likuran, umaasa na mabawasan ang mga casualty sa hinaharap. Ngunit pinatigil siya ni Carl Stahl ng walang tigil. Sa halip, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang bagong misyon para sa Spearhead Squad.
Kinumpirma ng Republika na ang Legion ay nag-set up ng isang bagong operational base malapit sa front lines, at gusto niyang pangunahan na alisin ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Lina kung maaari ba muna silang makakuha ng mga kapalit, ngunit hindi siya pinapansin ni Carl Stahl, sinabing walang oras na dapat sayangin. Kailangang kumilos na ang squad o magsisi sila sa huli. Frustrated ngunit walang ibang pagpipilian, pumayag si Lina na magpatuloy sa misyon. Nang maglaon ng gabing iyon, pinangunahan ni Lina ang kanilang mga bagong order. Humihingi ng paumanhin si Carl Stahl para sa kakulangan ng mga kapalit at mga biro na walang mga tactical na nukes upang i-back up ang mga ito. Pinutol ni Shin, sinabi na alam na nila ang tungkol sa base ng Legion at pinaghihinalaan na ito ay isang bitag. Makalipas ang mga araw, ang Spearhead Squad ay tumungo para sa kanilang misyon, ganap na alam na isa itong setup. Pinaalalahanan ni Shin ang lahat na ang base ay isang pang-aakit lamang, at dapat silang maging handa para sa mga ambush na nagtatago sa paligid. Ang plano ay simple, akitin ang Legion sa bukas, pagkatapos ay ipalabas ang ika-4 na plate ng baril ng firepower. Habang sinisimulan ng squad ang kanilang pag-atake, mabilis na pumunta sa timog ang mga bagay. Ibinunyag ng mga ambush ang kanilang mga sarili, at lumalabas na mayroon silang bagong trick sa kanilang manggas, isang uri ng kakaibang long-range na artillery cannon na nagsisimulang pumili ng mga processor sa kaliwa at kanan. Ang pangkat ay nagsimulang mawala ng mga tao ng mabilis, at si Lina, na sinusubaybayan ang labanan, ay pinag-aaralan ang posisyon ng sandata, ngunit hindi makahanap ng paraan para makaalis sa gulo. Nagsimula ang gulat nang mapagtanto niyang nalulula na sila. Sa gitna ng kaguluhan, biglang natanong ni Shin ang mukha ni Shirey. Nagulat siya sa una, ngunit pagkatapos ay napangiti siya, isang nakakagambalang halo ng nostalgia at pait. Samantala, si Lina, nang makita ang pag-agos ng tubig laban sa kanila, galit na itinawag ang misyon at inutusan ang pangkat na umatras. Siya ay nanginginig at nangakong manggana sa mas maraming tauhan, na nangangako na si Carl Stahl ay nagpaplanong magpadala ng mga reinforcement sa lalong madaling panahon. Ngunit si Shin, palaging ang realista, ay nagsasabi sa kanya na ito ay lahat ng takip. Walang darating na kapalit. Ang Republika ay hindi magpapadala ng sinumang bago hanggang sa ang kasalukuyang squad ay ganap na maalis. Sinusuportahan siya ni Raiden, na nagpapaliwanag na ang Republika ay walang intensyon na palabasin ang sinuman sa ika-86 na sektor. Gumagawa sila ng walang laman na mga pangako na palayain sila pagkatapos ng 5 taon ng pagpapalista, ngunit isa lamang itong kasinungalingan. Natigil sila sa pagbawi ng mga kuha mula sa Legion hanggang sa ang bawat isa sa kanila ay patay na. Ayaw maniwala ni Lina, pilit na tinatanggap ang brutal na katotohanan. Ngunit inilalatag ito ni Raiden. Natatakot ang Republika na kung mabuhay ang sinuman mula sa 86th Sector, babalik sila at magsisimula ng rebelyon. Kaya, patuloy nilang ipinapadala sila sa mga misyon ng pagpapakamatay sa First Combat Ward, kung saan halos garantisadong mamamatay sila. Sa wakas ay nag-click ito para kay Lina. Ang Republika ay hindi nagpapadala ng ika-86 sa mga frontline upang protektahan ang Alba. Pinapadala nila sila para mamatay. Ang realisasyon ay tumama ng husto kay Lina, at ang kanyang boses ay nanginginig habang pinoproseso niya ang bigat ng lahat ng ito. Tinanong niya kung alam na ito ng Spearhead Squad, at kinumpirma nila na alam nila ito. Alam na nila mula sa simula na walang sinumang pumunta sa larangan ng digmaan ang babalik. Ito ay isang malupit, bukas na lihim sa 86, isa na kanilang tinanggap bilang bahagi ng kanilang malungkot na katotohanan. Bumalik si Shin mula sa pagkolekta ng mga tag ng kanyang mga nahulog na kasama, ngunit may problema. Hindi niya mahanap ang isa sa mga juggernauts at sinabi kay Raiden ang tungkol dito. Si Raiden, na sinusubukang pigilan ang kanyang kaibigan mula sa pag-ikot, ay sinabi kay Shin na hindi niya ito kasalanan. Isang maliit na ngiti ang ginawa ni Shin, ngunit malinaw ang bigat ng kanilang pagkatalo. Lumipas ang ilang araw habang naghihintay ang squad ng mga bagong order para ipagpatuloy ang kanilang misyon. Tinalakay ni Raiden at Shin ang mga kamakailang nasawi, at malungkot na hinuhulaan ni Shin na malapit nang bumagsak ang Republika. Gayunpaman, naniniwala siyang lalaban si Lina bago mangyari iyon. Casual ding sinabi ni Shin na nahanap na niya si Shirey, ibig sabihin, natagpuan na rin siya ni Shirey at darating para sa kanya. Para kay Shin, actually good news yun, ilang taon na niyang hinahanap si Shirey. Pero alam niyang hindi gaanong pinalad ang iba. Tinanong niya si Raiden kung ano ang kanilang gagawin tungkol dito, at sinabi ni Raiden, tapat gaya ng dati, na susundan nila si Shin hanggang sa wakas. Napangiti si Shin, pinahahalagahan ang walang patid na suporta ng kaibigan. Bumalik sa lungsod, si Lina ay gumagawa ng sarili niyang paghuhukay.
Nahanap niya ang mga espesyal na order para sa misyon ni Spearhead, at lumubog ang kanyang puso. Ang target ay malalim sa teritoryo ng Legion, ang tagal ng misyon ay minarkahan na walang limitasyon, at walang suporta kahit isang Predator missile para i-back up sila. Ang masama pa nito, kung atras sila, masisira agad sila. Napagtanto ni Lina na lahat ng sinasabi sa kanya ng squad ay totoo na pinapadala sila ng Republika sa isang misyon ng pagpapakamatay. Pinuntahan niya si Annette, umaasa ng kaunting tulong, ngunit tinalikuran siya ni Annette, sinabing wala silang magagawa. Si Lina, nabigo, ay sinamon si Annette upang ihinto ang pag-arte na parang isang nerbyosong pangunahing karakter na nag-iisip na wala silang kapangyarihan. Kumanti si Annette, sinabihan si Lina na itigil ang pag-arte na parang inosente siya kapag siya ay may kasalanan. Dinala niya si Lina sa bintana at itinuro ang bahay ng kanyang kapitbahay, na nagpapakita na ang mga kapitbahay ay dating mga siyentipiko na nagtrabaho sa pangkat ng pananaliksik ng kanyang ama. Ang kanilang mga pamilya ay malapit, ngunit ang mga bagay ay nagbago nang magsimula ang digmaan dahil ang mga kapitbahay ay 86. May 2 lalaki, isang mas matanda, isa sa kanya ang edad, at dati silang pumapasok sa iisang paaralan at naglalaro ng magkasama. Ngunit nang paalisin ang 86, sinimulan ng kanyang mga kaklase ang pananakot kay Annette dahil sa pagiging kaibigan nila. Gusto niyang tulungan ang kanyang 86 na kaibigan, ngunit nang gusto nitong magpatuloy sa paglalaro, tinanggihan niya ito at nag-away sila. Nang imungkahi ng kanyang ama na tulungan nila ang mga kapitbahay, tumanggi si Annette at, sa kanyang mga salita, sinira niya ang mga 86 na iyon. Sinamahan ito ng kanyang ama, at kinabukasan, nawala ang lahat ng kanilang mga social credit sa kanilang mga kapitbahay at ipinadala sa pinakamalapit na kampo ng muling pag-aaral. Sinubukan ni Annette na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, sinabi na siya ay isang bata pa lamang at wala siyang magagawa, ngunit ang pagkakasala ni Lina ay tumatama sa kanya ng gusto ngayon. Inakusahan niya si Lina na nagpapanggap bilang mabuting tao kapag naging kasabwat siya noon pa man. Dinala ni Annette si Lina sa isang lumang research room at ipinaliwanag na may kakaibang kapangyarihan ng mga kapitbahay na maibabahagi nila ang kanilang mga iniisip at nararamdaman ng hindi nagsasalita. Ipinakita niya kay Lina ang kagamitan na ginamit nila sa pagsubok at pag-eksperimento sa kapangyarihang ito. Nagsimula ang lahat na parang isang laro, ngunit nang malaman ito ng militar, pinagawa nila ang ama ni Annette ng isang kagamitan sa komunikasyon na ginagaya ang kakayahang ito. Ang resulta ay ang mga para-raid device na ginagamit nila ngayon. Ibinalik ito ni Annette kay Lina, nagtatanong kung alam niya kung gaano karaming 86 ang kailangang mamatay upang maperpekto ang teknolohiyang ito, sinusubukang ibalik ang pagkakasala sa kanya. Nang maglaon, sinabi ni Lina kay Shin na tumakas para hindi siya mamatay sa misyon. Ngunit si Shin, na laging pragmatic, ay nagsabi sa kanya na lahat ay namamatay sa kalaunan. Iginiit niya na siya at ang kanyang mga kasama ay hindi pupunta sa misyon na mamatay. Tinatahak nila ang landas tungo sa kanilang tunay na kalayaan. Dagdag pa, biro niya, mayroon silang plot armor, kaya magiging maayos sila. Si Lina, desperado, ay nagmakaawa sa kanya na huwag lumaban, ngunit alam niyang kailangang magpatuloy si Shin. She can tell he's hurting, kahit malamig ang tawa nito sa tuwing pinag-uusapan niya si Cherie. Sa kaibuturan, ayaw niyang kalabanan ni Shin si Cherie, kahit na bahagi na ito ng Legion. Si Shin, gayunpaman, ay determinado. Si Cherie ay isang pastol, at walang paraan na pabayaan siya ni Shin. Sinabi niya kay Lina na hindi na niya kailangang subaybayan o kontaken pa sila, ayaw niyang marinig nito ang mga huling salita ni Cherie. Tinamaan nito si Lina ng husto, at napagtanto niyang malapit na niyang mawala ang kanyang Cookie Bear. Siya collapsed sa tabi ng kanyang desk, wasak. Sinabi sa kanya ni Shin na bibilhin niya at ng Spearhead Squad ang Republika sa pamamagitan ng pagkuha ng isa sa mga pastol ng Legion, at kailangang mabuhay si Lina hanggang doon. Kinabukasan, ang natitirang mga miyembro ng Spearhead Shin, Raiden, at ang 3 pangalawang tenyente ay naghahanda na umalis sa First Ward ng tuluyan. Nagpaalam sila kay Lev, sa mekaniko, at sa mga watawat na naiwan. Si Lev, ang matandang lalaki, ay nagbigay sa kanila ng ilang palm, at umakyat sila sa kanilang mga juggernauts. Isinasama si Fido sa pagsakay habang sila ay humarap sa anumang susunod na mangyayari. Noong ika-28 ng Setyembre, nakatagpo ng Spearhead Squad ang Black Ship, at hindi nagtagal para mahanap ni Shin si Cherie. Ang pagkilala ay nakita ni Cherie sa isa't isa si Shin at nagpalabas ng galit na sumigaw na ikinagulat ng iba pang pangkat. Pero ngumiti lang si Shin, parang hinihintay niya ang sandaling ito.
Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na magtago sa kagubatan, kung saan hindi sila makikita ng Legion. Si Raiden, nag-aalala, ay nagtanong kung ano ang plano ni Shin, at sinabi ni Shin na aabutan niya sila pagkatapos niyang alagaan si Shuri. Masama ang pakiramdam ni Raiden, na sana ay humingi ng tulong si Shin, ngunit nagpasya siyang itigil ang iba pang unit ng Legion habang nakikipag-usap si Shin sa kanyang kapatid. Habang nagpaputok ang Legion, sinabihan ni Raiden si Shin na bumalik ng ligtas. Nahanap ni Shin ang lokasyon ni Shuri, at si Shuri ay agad na nag-goblin mode, na nagpaputok sa kanya. Iniiwasan ni Shin ang mga shot at counter, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay halos hindi nakakagalaw sa unit ni Shuri, ang Dinosauria, na mas malakas kaysa sa karaniwang mga unit ng Legion. Nag-aalala ito kay Shin, ngunit tumanggi siyang umatras. Sinubukan ng isa pang kalapit na unit ng Legion na salakayin si Shin, ngunit sinira ni Shuri noong una ay gusto niyang si Shin ang mag-isa. Tumawa si Shin, feeling the same way about Shuri, this is personal, silang dalawa lang. Samantala, lumalaban pa rin ang iba pang squad, ngunit ang mga bagay ay nagiging tensyonado. Naubusan ng amo si Theo at tumawag ng takip habang nagre-reload siya, na nag-aalala sa lahat na baka maubusan sila sa lalong madaling panahon. Biglang nakipag-ugnayan si Lena kay Raiden at hiniling na gamitin ang kanyang kaliwang mata. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumaba ang mga artillery shell, na inilabas ang ilan sa Legion. Na-access ni Lena ang visual feed ni Raiden upang matukoy ang mga target at mag-alok ng suporta sa apoy, humihingi ng paumanhin para sa kanyang late na pagdating. Si Raiden, gayunpaman, ay asar dahil ang paggamit ng kanyang mata para sa ibinahaging visual na data, tulad niyan ay delikado, maaari itong maging sanhi ng pagkabulag sa mga humahawak. Ngunit walang pakialam si Lena, hindi instant ang pagkabulag, at sawa na siya sa kalokohan ng Republika. Kung hindi sila makikinig sa katwiran, gagawin niya ang lahat para suportahan ang squad. Kanina, pumunta si Lena kay Annette para humingi ng tulong sa pag-access sa artillery control system at pag-synchronize ng vision. Si Annette, bitter pa rin, ay tumanggi noong una, ngunit hindi umaatras si Lena. Kinarap niya si Annette, tinanong kung ang lalaking iniwan niya ay si Shin. Natigilan si Annette, nagulat nang marinig ang pangalan niya. Sinabi sa kanya ni Lena na si Shin ay nasa kanyang unit, at ang kanyang personal na pangalan ay Undertaker. Ipinakita pa niya kay Annette ang isang sketch na ginawa niya sa mukha ni Shin. Si Annette, salungat at balisa, ay hindi alam kung tutulungan o hindi, ngunit binigyan siya ni Lena ng ultimatum, tulungan siya ngayon o iwanan si Shin sa ikatlong pagkakataon. Napagtanto ni Annette na hindi nakikialam si Lena at tinawag siyang demonyo. Sumang-ayon si Lena, sinabing pareho silang demonyo. Bumalik sa larangan ng digmaan, tinanong ni Lena si Raiden kung nasaan si Shin, at sinabi ni Raiden sa kanya na nakakulong si Shin sa pakikipaglaban kay Shuri, na tinutupad ang kanyang tunay na layunin, na dahilan upang hindi na niya marinig ang mga boses ng mga patay. Habang tumatagal ang labanan sa pagitan ng magkapatid, kakaibang kasiyahan ang naramdaman ni Shin. Siya ay nagmamanyobra sa mga puno, ginagamit ang mga ito bilang takip upang tumalon papunta sa Dinosauria, hinahampas ito gamit ang mga talam ng kanyang Juggernaut. Pinaputukan niya si Shuri, ngunit ang kanyang mga putok ay napigilan ng isang likidong micro machine shield na nagiging arm. Hinawakan ang Juggernaut ni Shin at itinapon ito sa isang tabi, na pinutol ang kanyang para-raid na koneksyon sa proseso. Ang iba pang mga itim na tupa ay nagsimulang umatras, na nagbibigay sa natitirang bahagi ng spearhead ng isang sandali upang huminga, ngunit pagkatapos ay napansin nila ang offline na katayuan at gulat ni Shin, sinusubukang maabot siya. Sa pamamagitan ng visual feed, nakita nila si Shuri na papalapit kay Shin at nag-aagawan para malaman kung ano ang gagawin. Hiniling ni Lena kay Kirina na magbigay ng gabay sa terminal para maihulog niya ang artillery sa posisyon ni Shuri. Nagdadalawang isip ang iba, sa takot na matamaan din niya si Shin, ngunit iginiit ni Lena na may plano siya. Sumunod naman si Kirina. Samantala, si Shuri, na ngayon ay nakaharap kay Shin, ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano karupok ang Juggernaut ni Shin at kung paano siya nagpigil sa kanilang laban. Sinabi niyang ayaw niyang masaktan si Shin at nangako siyang hihingi ng tawad sa lahat mamaya. Sa ngayon, masaya lang siya na kasama niya ulit si Shin, tulad ng dati. Nag-ramble siya tungkol sa pagbabasa muli ng Shin the Lore of Hollow Knight, ngunit para magawa ang lahat ng iyon, kailangan muna niyang alisin ang katawan ng tao ni Shin. Habang naghahanda si Shuri na umarte, iniangkla ni Kirina ang kanyang Juggernaut sa Dinosauria. Inilipat ni Shuri ang atensyon sa kanya, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang missile na bumababa sa kanila. Dahil sa pagkataranta, napagtanto ni Shuri na hindi niya hahayaang masaktan si Shin, kaya ginamit niya ang Juggernaut ni Kirina para paalisin ang Juggernaut ni Shin mula sa kapahamakan, nangako na protektahan si Shin sa lahat ng paraan.
Dinala nito si Cherie sa isang pangitain kung saan paulit-ulit niyang inuulit ang parehong panata sa isang batang babae sa likod niya, na nagsasabing mahal niya si Shin. Tinanong ng dalaga kung bakit gusto niyang saktan si Shin kung mahal na mahal niya ito. Tumingon si Cherie at nakita si Shin na nakahiga sa likod ng babae, at siya ay bumagsak, nalilito. Sinampal siya ng babae, na nagpabalik sa kanya sa realidad nang tumama ang missile. Sa kabutihang palad, ang missile ay isang dud at namamahala lamang upang masugatan ang dinosaurya nang hindi ito ganap na sinisira. Ngunit hindi umaatres si Cherie, at alam ng Spearhead Squad na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sinisikap nilang gisingin si Shin, pinapanood ang kanyang para-raid na kumikislap on at off. Sa wakas ay dumating si Shin nang marinig niya ang boses ni Cherie. Sa sobrang pagkagulat, pakiramdam niya ay sinasakal na naman siya ni Cherie. Sinisisi siya sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Hindi mapigilan ni Shin na makita ang galit na mukha ni Cherie. Kumbinsido na hindi pa rin siya pinapatawad ng kapatid. Naputol ang boses ni Lena, na nagsasabi kay Shin na oras na para ipahinga si Cherie. Sinabunutan ni Shin ang sarili, pinaputok ang kanyang juggernaut sa huling pagkakataon. Siya lunges sa dinosaurya, handa na upang tapusin ito. Sinubukan ni Cherie na humarap gamit ang kanyang likidong mga braso ng micro machine, na umabot upang hawakan si Shin. Ngunit si Shin, determinado, ay nagsabi ng kanyang palm at pinasabog si Cherie. Sa kanyang huling sandali, inaalala ni Cherie ang mga lumang araw. Napagtanto niyang hindi na siya kailangan ni Shin at hinawakan ang mukha nito sa huling pagkakataon, humihingi ng tawad. Nagulat ito kay Shin, na lumapit sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Ang dinosaurya ay sumabog at nasusunog, at si Shin ay tumalon pabalik. Pinapanood itong bumaba. Sa sobrang kalungkutan, sa wakas ay naalala niya ang masayang mukha ni Cherie at ang lahat ng masasayang panahon nila. Napahagulgul si Shin, umiyak habang bumabalik ang mga alaala. Tahimik na nanunood ang kanyang mga kasama habang nasusunog ang unit ni Cherie, at nagluluksa si Shin sa kanyang kapatid. Pagsapit ng madaling araw, tapos na ang labanan, at ang mod ay lumipat sa isang malungkot na kalmado. Kontento na ang squad sa kinalabasan, alam nilang ginawa nila ang dapat nilang gawin. Nakipag-ugnayan si Lena kay Annette, sinabing tapos na ang laban at ligtas si Shin salamat sa kanya. Ngunit pinaalis siya ni Annette, sinabing hindi siya ang nagligtas sa kanya, at umalis. Pagkatapos ay nag-sync si Lena sa squad, pinasasalamatan sila sa kanilang pagsusumikap. Pinasalamatan din siya ni Shin, at ang iba sa pangkat ay nagsimulang makipag-chat sa kanya, tinutukso siya dahil sa paglabag sa protocol ng militar. Kahit si Kierna ay pinupuri si Lena sa pagseryoso sa laban, at lahat sila ay nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanilang buhay at pagtulong sa pagpapapahinga kay Cherie. Pagkatapos, pinag-uusapan ng squad ang tungkol sa paghahanap ng lugar para makapagpahinga at ayusin ang kanilang mga juggernauts bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nagpaalam sila kay Lena, umaasang masusuportahan niya ang susunod na grupo tulad ng ginawa niya para sa kanila. Si Lena, na ayaw silang paalisin, ay sinubukang pigilan sila habang pinapanood niya ang kanilang mga signal na lumalayo sa kanyang radar. Tinitiyak nila sa kanya na pinipili nila ang landas na ito sa sarili nilang mga tuntunin, patungo sa isang bahagi ng mapa na minarkahan ng hindi alam. Si Lena, na iwang mag-isa, ay hindi alam kung ano ang gagawin sa sarili. Tumatakbo siya palabas, umiiyak sa kalsada habang pinapanood silang mawala. Ang Spearhead Squad ay nagsabi ng kanilang huling palm at nag-offline, naiwan si Lena sa kanyang mga tuhod, na puno ng emosyon at luha. Ang Spearhead Squad ay patuloy na gumagalaw sa na-reclaim na teritoryo, isang ghost land kung saan wala nang nakatira. Sa kalaunan, nakatagpo sila ng isang tahimik na patlang ng bulaklak at nagpasya na magpahinga. Ginagamit ni Raiden ang sandali para tanungin si Shin kung ano ang kanyang mga plano ngayong umalis na siya sa hukbo. Nagkibit-balikat lang si Shin at sinabing wala siya. Nang maglaon ng gabing iyon, magkakasama silang lahat, nag-aalala at nagtatawanan tungkol sa kanilang mga nakaraang karanasan. Mukhang masayahin lalo na si Shin, pati mga pabiro, pero hindi maiwasan ni Raiden na mag-alala. Pagkaraan ng ilang sandali, si Shin ang unang nakatulog, at sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, mukha siyang mapayapa. Napansin ng mga kasama niya kung gaano siya kaganda ngayon ay mas malambot ang ekspresyon niya, at mas madalas siyang ngumiti. Nagkomento sila na si Shin ay tila nakatagpo ng kapayapaan sa wakas ngayong natapos na niya ang kanyang 5 taong layunin na mahanap si Shirey. Alam nilang lahat kung gaano karaming pinagdaanan ni Shin, ang kalungkutan ng makitang pumalakpak ang kanyang mga kasama sa labanan at ang bigat ng pagdadala ng kanyang sarili. Ngunit ang paglapit kay Lena at pagkakaroon ng pagkakataong magpaalam habang nabubuhay pa ay tila gumaan ang Kargada na iyon.
Tahimik na binanggit ni Raiden na parabang sa wakas ay nakakaramdam na ng kalayaan si Shin, ngunit nag-aalala rin ito sa kanya. Matagal nang tinukoy si Shin ng kanyang misyon kaya't ngayon ay iniisip ni Raiden kung may natitira pa ba si Shin para magpatuloy siya. Sa umaga ng ika-14 ng Oktubre, mas maagang gumising si Shin kaysa sa iba at tahimik na umalis. Nang magising ang squad at napagtantong wala na si Shin, nagsimula silang mag-alala. Nagkalat sila, hinahanap siya, at kalaunan ay nahanap nila siya, nakatayo sa harap ng isang unit ng Legion na nakaupo lang doon, tila hindi aktibo. Natarante si Raiden at nagmamadaling humakbang sa pagitan ni Shin at ng Legion, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Kalmadong ipinaliwanag ni Shin na ang unit ng Legion ay nasugatan at hindi isang banta. Sinabi niya kay Raiden na narinig niya itong tumatawag sa kanya mula noong nakaraang araw. Mula sa boses, napagtanto ni Shin na dati itong isa sa 86 bago ito kinuha ng Legion. Habang papalapit siya, sinabi ni Shin kay Raiden na sinasabi ng Legion na gusto nitong umuwi. Inilabas niya ang kanyang baril, handa na itong ipadala sa isang putok sa ulo. Kinabukasan, ang Spearhead Squad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ngunit malinaw na ang kanilang mga gamit ay nahihirapan. Ang isa sa mga Juggernauts ay nakakabit sa isa sa mga bagon ni Fido, at ang iba pang mga makina ay mukhang masyadong matalo para magpatuloy, kasama si Fido. Habang tinatahak nila ang ilalim ng isang bangin, dahan-dahan nila itong binabantayan, na nagbabantay sa anumang banta. Pagkaraan ng ilang sandali, nainip si Shin at tinanong si Anjo, na siyang nagpipilot sa Juggernaut, kung maaari silang lumipat ng lugar dahil wala siyang dala na babasahin at kailangan niyang gawin. Kapag nakapagpalit na sila ng mga pwesto, biglang kumilos si Shin. Pinutol niya ang mga linya na nagkokonekta sa Juggernaut sa kariton na nagdadala ng iba pang pangkat. Tumama siya sa cliffside, na nag-trigger ng rockslide na humaharang sa landas sa pagitan niya at ng kanyang mga kaibigan. Si Raiden, asar at nagpapanik, ay tumalon mula sa bagon at sinubukang habulin si Shin, ngunit ang mga bato ay naging imposible. Sa pamamagitan ng para-raid, sinabi sa kanila ni Shin na may unit ng Legion sa unahan na hindi nila maiiwasan, anuman ang kanilang gawin. Plano niyang kunin ito sa kanyang sarili, na sinasabi sa kanila na magtago sa kagubatan kung saan hindi sila mahanap ng Legion. Kung patuloy silang sumusulong, dapat silang makalayo sa kalaunan. Galit na galit ang kanyang mga kaibigan, ngunit wala silang magagawa sa sandaling iyon para pigilan siya. Kalaunan ng gabing iyon, nakipag-ugnayan si Shin sa Legion. Siya ay mabilis at tumpak, lumilipad sa mga linya ng kalaban, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay halos hindi nakakagawa ng dent sa Legion's lows. Nagsisimulang umatras ang lows, at mabilis na napagtanto ni Shin na nagsiset up sila para sa isang ultra-long range na pag-atake ng canyon. Kahit na ang canyon ay nakaligtaan ng isang direktang pagtama, ang shockwave ay nagpapadala ng Juggernaut ni Shin na bumagsak sa lupa. Samantala, ang natitirang bahagi ng Spearhead Squad ay tumangging maupo at nagpasyang sabay na sundan si Shin. Bumalik si Shin sa kanyang mga paa, ngunit biglang nagkaroon ng pangitain ang Shepherd na namumuno sa unit. Ang Shepherd, sa isang malamig at nakakatakot na boses, ay nagpahayag na papalakpak siya sa sinumang maglakas loob na magbanta sa prinsesa. Tinamaan si Shin ng maraming alaala mula sa nakaraan ng Shepherd, na nagpapakita kung paano siya na-asimilasyon sa Legion noong panahon ng digmaan. Ang Shepherd ay patuloy na nagpapaputok, nagpasabog ng sunod-sunod na mga putok ng canyon, kahit na inilabas ang ilan sa kanyang sariling mga lows sa proseso. Sinubukan ni Shin na bumangon, ngunit ang kanyang Juggernaut ay lubhang nasira. Hindi makagalaw, natarante siya nang makitang may paparating. Ang pag-iisip na maging bahagi ng Legion ay nakakatakot sa kanya, at nagpasya siyang lumabas sa kanyang sariling mga kondisyon. Ngunit habang naghahanda siyang wakasan ito, dumating ang kanyang mga kaibigan, nagliliyab ang mga baril, sinusubukang iliis ang atensyon ng Law. Ang marinig ang kanilang mga boses ay nagbibigay sa Shin ng isang sandali ng kaluwagan, ngunit alam niya na sila ay higit sa lahat. Habang nagpapatuloy ang putukan, isang mababang namamahala upang mabuksan ang Juggernaut hatch ni Shin, at ang mga self-propelled na mina ay nagsimulang dumami sa lugar. Ang squad ay patuloy na nagpapaputok, ngunit si Theo ay naubusan ng amo sa isang mahalagang sandali. Habang sinusubukang i-reload, ang ilan sa mga mina ay umabot sa kanya at sumabog, na nasaktan siya ng husto. Sa kabila ng matinding sitwasyon, patuloy ang pagbaril ng kanyang mga kaibigan hanggang sa huli silang madaig ng kaaway. Isang araw bago ang lahat ng ito, binisita ni Lena ang base ng Spearhead sa First Ward. Habang ginalugad niya ang bakanting lupain, nakakita siya ng isang notebook na may note na nakalagay sa loob. Ang tala ay may guhit ng isang prinsesa ng baboy na may salitang, "Yu", na nakasulat sa ilalim ng isang bastos na tango mula sa pangkat.
Nagsulat din sila ng ilang taos-pusong mensahe at nilagdaan ang kanilang mga pangalan. Natagpuan ni Lena ang isang larawan ng squad na magkasama, na nagpangiti sa kanya, ngunit ang kagalakan ay mapait. Alam niyang wala na sila, at habang hawak niya ang note, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Bumalik sa larangan ng digmaan, si Shin ay nadulas sa isang panaginip. Dito, ginigising siya ni Shiri bilang isang bata, malumanay na humihingi ng paumanhin sa pagtawag sa kanya hanggang sa labas. Itinaas niya ang isang bukas na libro, at sa pagbagsak nito, si Shiri ay nag-transform sa isang kabalyero. Binuhat niya si Shin, dinala siya sa kanyang mga bisig na parang tagapagtanggol. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, marahang ibinaba ni Shiri si Shin, at sinabi sa kanya na hanggang dito na lang siya. Sinabi ni Shiri kay Shin na kaya niyang gawin ang natitirang bahagi ng paraan sa kanyang sarili pagkatapos ng lahat. May mga kasama siya ngayon. Tiniyak niya kay Shin na siya ay lumaki ng husto at hindi dapat hayaang magpabigat sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Pero isang alon ng kalungkutan ang nararamdaman ni Shin. Ayaw niyang umalis si Shiri. Si Shiri ay patuloy na lumalayo, hinihimok si Shin na alalahanin siya paminsan-minsan, ngunit mamuhay ng malaya at makahanap ng kaligayahan. Sinubukan ni Shin na habulin ang kanyang kapatid, ngunit gaano man kabilas ang kanyang pagtakbo ay tila hindi na siya lumalapit. Natigil sa lugar, tinawag niya si Shiri, desperadong inaabot siya. Biglang bumukas ang mga mata ni Shin, at napadpad siya sa isang medikal na pasilidad. Nataranta, nakita niya ang mga taong nakasuot ng hazmat suit na sumilip sa bintana sa kanyang silid. Bago niya madugtungan ang mga bagay, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki sa Ernst nito, ang presidente ng Federal Republic of Jihad. Ipinakilala ni Ernst ang kanyang sarili at sinabi kay Shin na natagpuan nila siya at ang kanyang mga kaibigan matapos talunin at mahuli sila ng Legion. Ang puso ni Shin ay lumubog habang ang mga alaala ng larangan ng digmaan ay bumabalik sa kanyang mga kaibigan na hindi gumagalaw sa lupa. Ang gulat ay dumaan sa kanya hanggang sa ang mga bintana sa kanyang kaliwa ay naging transparent, na nagpapakita ng kanyang mga kaibigan na buhay at maayos, na lumilingon sa kanya. Nang maglaon, lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang huling labanan. Pinagalitan ng grupo si Shin dahil sa pag-aalala sa kanila sa pamamagitan ng pagsingil sa laban ng mag-isa. Humihingi ng tawad si Shin, alam niyang natakot siya sa kanila. Lumipas ang isang buwan at formal silang tinatanggap ni Ernst sa Federacy bilang mga opisyal na mamamayan. Ang squad ay may pag-aalinlangan, hindi nauunawaan kung bakit si Ernst ay handang tanggapin sila. Ngunit ipinaliwanag niya na ang Federacy ay tinatanggap ang lahat. Hindi niya kailangan ng dahilan para magdala ng mga bata sa kanyang bansa. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Ernst na siya na ang kanilang magiging tagapag-alaga mula ngayon, na tinitiyak na ligtas sila. Ang 5 sa kanila ay hindi na nangunguna. Sila na ngayon ay mga miyembro ng jihad, na nagsisimula ng isang bagong kabanata. Samantala, ang mga tenyente koronel ng Federacy ay nagulat kay Ernst tungkol sa pagbawi ng mga juggernauts ng 86 at ang kanilang mga kahangahangang tala ng labanan. Namangha sila sa mga kakayahan ng squad at nagpapahayag ng interes sa pakikipagtulungan sa kanila. Gayunpaman, agad na isinara ni Ernst ang ideya. Matatag siya sa kanyang desisyon na huwag hayaang maging operator muli ang 86. Ayaw niyang maulit ang mga pagkakamali ng Republika ng San Magnolia. Sa halip, gusto niyang gantimpalaan sila ng kapayapaang matagal na nilang ipinaglaban. Nang maglaon, dinala ni Ernst ang pulutong sa kanyang bahay. Sa daan, sumakay sila sa mataong mga kalye ng lungsod, pinapanood ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tinatamasa ang mga simpleng kasiyahan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Tumingin sila sa bintana ng kotse at nakita nila ang mga nagpoprotesta na nagre-rally upang iligtas ang 86 na nakulong pa rin sa tanda na ang bansang ito ay maaaring ang perpektong lugar para sa kanila upang magsimulang muli. Pagdating nila sa bahay ni Ernst, ipinakilala niya sila sa kanyang ampon na si Fred Erica, na malugod silang tinanggap. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ernst na inampun din niya sila, ginagawa silang mga anak niya. Dahil sa hindi inaasahang kilos na ito, hindi makapagsalita ngunit nagpapasalamat ang squad. Kinagabihan, binisita ni Ernst si Shin sa kanyang silid. Inabot niya sa kanya ang tag ni Shiri, na nakita nila sa kanyang juggernaut. Lumipas ang oras, at dahan-daang sinusubukan ng 86 na umangkop sa kanilang bagong buhay sa Confederacy. Kinagalugad nila ang lungsod, sumusubok ng mga bagong bagay, at natitikman kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng normal sa isang bagay na hindi pa nila alam. Natagpuan ni Shin ang kanyang sarili na gumugugol ng oras sa pampublikong aklatan kasama si Fred Erica, kung saan nakilala nila ang isang lalaki na nagngangalang Eugene at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Nina. Kakaiba para kay Shin, sa mga regular na tao, pero unti-unti na siyang nasasanay.
Isang araw, kinaladkad ni Fred Erica si Shin sa palengke, nakiusap na maglaro siya at manalo ng stuffed toy. Hindi interesado si Shin at sinisikap siyang iwasan, ngunit alam ni Fred Erica kung paano itulak ang kanyang mga butones. Kinailan niya ang tipikal na little sister act, nagpout at nagsusumamo hanggang sa tuluyang bumigay si Shin na may kasamang buntong hininga. Sa kabila ng mga pagsisikap na maghalo, ang Katie para sa labanan ay hindi talaga nawawala. Si Kirina, na hindi mapakali, ay nagbubunyag sa iba na pagod na siya sa mapayapang buhay na ito. Gusto niyang bumalik sa larangan ng digmaan kung saan naramdaman nilang lahat sila ay may layunin. Hindi nakakagulat, ang iba sa pangkat ay sumasang-ayon na lahat sila ay nakakaramdam ng parehong paghila. Hindi nagtagal ay nilapitan nila si Ernst, inilatag ang lahat, gusto nilang bumalik sa mga linya sa harap. Si Ernst, nag-aalala, ay sinusubukang pigilan sila. Nais niyang tamasahin nila ang kanilang bagong tuklas na kapayapaan, hindi bumalik sa panganib. Pumapasok si Fred Erica, ginagawa ang kanyang kaso, kung pipilitin sila ni Ernst na mamuhay ng hindi nila gusto, hindi siya naiiba sa Republika. Nagtatalo siya na dapat silang pahintulutan na pumili ng kanilang sariling mga landas. Nang makita ang kanyang punto, at ubiling sumang-ayon si Ernst na hayaan silang bumalik sa militar, ngunit sa ilalim ng isang kondisyon, kailangan muna nilang dumaan sa military academy. Sa ganoong paraan, kapag natapos na ang digmaan, magkakaroon sila ng mas magandang buhay sa unahan nila. Sinusuportahan siya ni Fred Erica, na hinihimok silang tanggapin ang deal dahil may higit pa sa buhay kaysa sa pagmamalaki nila sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Si Shin, na natuwa sa kanyang pananalita, ay tinawag siyang prinsesa, ngunit sinabi ni Fred Erica na hindi siya basta-bastang prinsesa. Siya ang huling empress ng High Adian Empire, ang mismong imperyo na lumikha ng Legion na Sum-Ire sa kanilang mga pamilya. Nagulat ang tropa, ngunit walang sinisisi sa kanya. Bata pa lang siya nang mawala na ang lahat. Nagpatuloy si Fred Erica, na nagsasabing hinahangaan niya ang kanilang pagmamataas at nagtanong kung maaari siyang sumama sa kanila. May sarili siyang misyon na gusto niyang iligtas si Kiria, ang kanyang kabalyero na namatay sa labanan at naabsorb sa Legion. Inihayag niya na si Kiria ay ang parehong pastol na sumalakay kay Shin bago sila iligtas ng Federacy. Si Shin, na may pag-aalinlangan, ay nagtanong kung paano niya malalaman iyon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Fred Erica ang kanyang natatanging kakayahan na nakikita niya ang mga nakaraan at presensya ng mga tao. Pagkatapos mag-enroll sa military academy, nagsimulang makipagtambol si Shin kay Eugene sa mga tactical practice session. Para sa mga drill na ito, gumagamit sila ng mga bagong makinang pangdigma na tinatawag na Vanagander, na medyo naiiba sa mga juggernauts na nakasanayan na nila. Sa isang session, ang mga bagay-bagay ay tumagal ng hindi inaasahang pagkakataon. Marcel nagpapatakbo ng isa pang Vanagander, na wala ng kontrol, at ang kanyang makina ay nagsimulang dumulas patungo sa Vanagander ni Shin. Mabilis na nagsimula, gumawa si Shin ng isang mapanganib ngunit kahangahangang maniobra, na iniiwasan ang papasok na makina sa tamang oras upang maiwasan ang banggaan. Ito ay isang malapit na tawag, at habang pinipigilan nito ang isang aksidente, napunta sina Shin, Eugene, at ang iba pang pares sa mainit na tubig kasama ang general. Ang grupo ay nakakakuha ng isang solidong pagsaway, ngunit si Shin ay pinuri dahil sa kanyang mabilis na reflexes na nagligtas sa kanila mula sa isang pag-crash. Hindi eksakto kung paano nila gustong tapusin ang pagsasanay, ngunit hindi bababa sa natututo sila. Nang maglaon, inanyayahan ni Teniente Gret, ang commander ng Nordlich Squadron, si Shin at ang kanyang mga kaibigan sa isang maliit na pamamasyal sa isang malapit na na-reclaim na teritoryo. Pagdating nila, nagulat sila nang makakita sila ng isang memorial site na nakalaan para sa kanilang mga nahulog na kasama. Ang kanilang mga lumang juggernauts ay nakahanay tulad ng mga tahimik na sentinel, at mayroong isang batong monumento na nakaukit sa mga pangalan ng lahat ng kanilang mga nawawalang kasamahan, na nagpaparangal sa kanilang mga sakripisyo. Nandoon pa ang kahon kung saan itinago ni Shin ang mga tag ng kanyang mga kasama, na maingat na iniingatan. Ang site ay tumama ng husto sa grupo, na pumukaw ng halo-halong emosyon. Naantig sila sa pagsisikap na alalahanin ang kanilang pagkalugmok, at nagpapasalamat sila kay Greta sa pagdala sa kanila doon. Nakangiting tinanggap sila ni Gret sa kanyang squad, na nilinaw na hindi na sila nag-iisa, bahagi na naman sila ng mas malaki. Habang binababad nila ang lahat, nagpakita si Fred Erica kasama si Fido, ang tapat na alagang robot ni Shin. Nahanap na pala ni Gret si Fido at pinanumbalak siya, na nagbigay sa batang lalaki ng bagong hitsura. Naluluha si Shin na hindi niya akalain na makikita pa niya si Fido, lalo pa siyang bumalik sa maayos na trabaho. Si Fido, na masayahin gaya ng dati, ay agad na nakilala si Shin at lumapit sa kanya, halos nanginginig sa tuwa.
Hindi mapigilan ni Shin ang mapangiti habang nakikipag-ugnayan muli sa dati niyang kasama. Kinagabihan, pumasok si Fred Erica sa kwarto ni Shin para makipag-chat. Sinabi niya sa kanya na ipinaalala niya sa kanya si Kiriya, ang kanyang matandang kabalyero. Inilalarawan niya si Kiriya bilang isang miyembro ng angkan ng Nuzon, tulad ni Shin na kamukha niya. Seryoso siya sa lahat ng oras ngunit hindi nagalit sa kanya, kahit gaano pa siya nito inaasar. Para bigyan ng mas malinaw na larawan si Shin, nag-sketch pa siya ng drawing ni Kiriya at ipinakita ito sa kanya. Idinagdag ni Fred Erica na si Kiriya ay isang stickler para sa mga patakaran, palaging naglalaro ng libro, kaya kung nabubuhay pa siya, malamang na hindi sila magkasundo ni Shin. Pinagtitimpla sila ni Shin ng kape at, na-curious sa nakaraan ni Kiriya, nagtanong kung bakit sumali si Kiriya sa Legion. Nagtagal muna si Fred Erica bago nagpaliwanag. Matapos salakayin ng imperyo ang republika, nabuo ang federasyon upang bumangon laban sa imperyo. Bilang tugon, ang imperyo ay umatras sa isang kuta malapit sa isa sa kanilang mga hangganan, sinusubukang hawakan ngunit naabutan sila ng federasyon, at ito ay naging isang bloodbath na maraming tao ang namatay. Si Kiriya ay nahuli sa gitna ng lahat, nakikipaglaban ng desperadong protektahan si Fred Erica. Ang patuloy na pagkawala sa paligid niya ay nagdulot ng pinsala, at sa kalaunan ay nabaliw siya sa panunood ng lahat ng kilala niyang mamatay. Nang walang natitira, inialay niya ang kanyang buhay kay Fred Erica. Gayunpaman, ang mga bagay ay pumunta sa timog nang bumagsak ang kuta. Pumasok si Ernst at kinuha si Fred Erica, itinago siya upang mapanatili siyang ligtas. Upang takpan ang kanyang pagtakas, siya ay nagsinungaling at sinabing siya ay namatay, kahit na ipinakita ang kanyang imperial na mantle nang makita ni Kiriya ang mantle, siya ay nabasag, tunay na naniniwala na si Fred Erica ay wala na. Nawasak at walang gana na tumakbo. Nakatayo lang siya roon nang dumating ang Legion upang mag-scavenge sa lugar, na nagpapahintulot sa kanila na kunin siya. Iyon ay kung paano siya naging bahagi ng Legion, isang halimaw at sinisisi ni Fred Erica ang kanyang sarili para dito. Tinitigan niya si Shin sa mata at sinabi sa kanya na kung maging masyadong mapanganib ang mga bagay, kailangan niyang tumakbo. Natatakot siya na mapunta siya sa katulad ni Kiriya, matalo sa Legion, at ayaw din niyang mawala siya. Sinabi ni Fred Erica kay Shin na mayroon siyang hinaharap na dapat protektahan, isang bagay na alam niyang hindi pa niya naiisip. Ayaw niyang itapon niya yon. Pagkalipas ng ilang araw, ginaising ni Shin si Raiden na may seryosong tingin at sinabi sa kanya na ang Legion ay kumikilos. Mabilis nilang tinalakay ang mga numero at tinatasa ang sitwasyon sa kanilang harapan. Inamin ni Shin na nakasanayan na niyang marinig ang mga boses ng itim na tupa, ngunit sa pagkakataong ito ay mas masama ang pakiramdam nito. Hiniling niya kay Raiden na huwag mag-sync sa kanya sa pagkakataong ito, at nakuha ito ni Raiden na may kakaiba, at mas mabuting huwag ipagsapalaran ito. Si Greta, na sinusubaybayan ang sitwasyon, ay sinuri ang kanyang radar at nakita ang kanlurang harapan, na binabantayan ng isang kalapit na bansa. Ito ay isang gulo na ang kanilang mga puwersa ay napapawi, at ang parehong bagay ay nangyayari sa iba pang mga kolyadong bansa. Sinusubukan ng lahat na pagsamasamahin ang kanilang mga puwersa, ngunit mukhang malabo kung magagawa nilang hawakan ang linya. Nakipag-ugnayan si Shin kay Gret, na agad na nagtanong ng kanyang status at kung handa na ba ang squad sa sortie. Kinukumpirma ni Shin na handa na sila, na nahuli si Gret Hofgaard, hindi pa nga siya nakapag-utos. Palibhasa ay humanga, sinabihan niya silang hawakan ang linya sa harap hanggang sa makapwesto ang ibang mga unit. Umiti si Shin at binigyan siya ng kumpiyansang tango, handang kumilos. Ang Nordlicht Squadron ay tumungo at nakikipagtulungan sa isa pang squad na nagpupumilit na pigilan ang Legion. Mabilis na inutusan ni Shin ang Allied Squad na mag-withdraw at mag-regroup, na sinasabing bibilhin sila ng ilang oras. Sa kanilang na-upgrade na mga bagong makinang pangdigno ng Region Leaf na idinisenyo ng koponan ni Gretty, ang Nordlicht Squad ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Ang mga pinahusay na makina na ito ay nagbibigay daan sa kanila na matukoy ang likurang mga unit ng Legion at magpaputok ng maraming missile ng sabay-sabay. Maaari pa nilang saklawin ang mga target para sa mga pangmatagalang pag-atake, na nagbibigay sa kanila ng malaking tactical na kalamangan. Si Theo, kailanman ang sharpshooter, ay gumagamit ng mga nahulog na istruktura sa kanyang kalamangan, nagmamanyobra sa mga pagkawasak at nag-sniping ng mga kaaway mula sa itaas. Habang sumusulong ang Nordlicht Squad, dumating ang isang kolyadong unit at hiniling sa kanila na hawakan ang kanilang apoy. Ang komandante ng labanan ay nagpapasalamat kay Shin at sa kanyang koponan sa paghawak sa linya hanggang sa makasali sa laban ang iba pang mga unit. Iminungkahi niya na tumalikod sila at muling mag-supply, ngunit binalaan siya ni Shin na ang kinaharap nila ay ang taliba lamang na ang pangunahing puwersa ng Legion ay papunta na.
Kung atras sila ngayon, babagsak ang kanilang buong combat zone. Sa halip, iminungkahi ni Shin na harangin ng Nordlicht Squad ang pangunahing alon at guluhin ang kanilang pagsulong. Nang hindi nawawala ang isang matalo, inutusan niya ang kanyang pangkat na sundan siya. Hindi nagtagal ay narating nila ang pangunahing pormasayon ng Legion at agad na nagpaputok. Nagpakawala ng sunod-sunod na pag-ikot upang guluhin ang pagsulong ng kalaban. Tumindi ang labanan nang dumating ang pangunahing puwersa ng Legion, at ito ay isang magulong sagupaan ng firepower. Bumalik sa base, ginagawa ni Fred Erica ang kanyang makakaya upang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mahanap si Kyria. Alam niyang siya ang pastol na namumuno sa pangunahing puwersang ito. Determinado siyang gabayan ang Nordlicht Squad sa kanya. Ipinikit ang kanyang mga mata, nahanap niya ang kanyang posisyon at nagsisync kay Shin upang ihatid ang impormasyon. Ngunit kapag siya ay kumonekta, siya ay nakakakuha ng isang nakagigimbal na pangitain kay Kyria. Humingiti ng baliw habang nakikipaglaban ito, tulad ng ginawa niya noong siya ay nawala ng malay. Nakakatakot si Fred Erica nang makita siya sa ganoong estado, at sinubukan niyang bigyan ng babala si Shin, na nagsusumamo sa kanya na huwag magpatuloy. Ngunit si Shin ay masyadong malalim sa kanyang battle trance. Umiwalay siya sa lahat, ganap na nahuli sa kilig sa pakikipaglaban sa Legion. Parang walang ibang bagay kung mabubuhay man siya o mamatay, nandyan lang siya para pabagsakin ang pinakamaraming kaaway sa abot ng kanyang makakaya. Si Shin ay sumisid sa kakapalan nito, pinupunit ang mababang Legion sa pamamagitan ng malalapit na pag-atake ng suntukan, na gumagalaw ng walang ingat. Siya ay ganap na nasa zone, na naglalabas ng sunod-sunod na unit, hanggang sa wakas, siya ay natanggal dito, humihingal ngunit nanalo. Sa pag-atras ng Legion, inutusan ni Gret ang squad na bumalik sa base. Pagbalik nila, halatang galit si Fred Erica kay Shin. Kinarap niya ito, sinasabing kumikilos siya tulad ni Kyria, at naluluha habang nakakapit ito sa kanya. Walang imak si Shin, tahimik lang niyang hinahaplos ang ulo niya, inaaliw siya sa tanging paraan na alam niya. Isang gabi, pinatawag si Shin sa opisina ng general. Dumiretso ang general sa paghabol, tinanong si Shin kung naririnig niya ang mga boses ng Legion. Sinabi ni Shin na oo at upang patunayan ito, itinuro ang mga kalapit na teritoryo kung saan kasalukuyang nagtatago ang mga puwersa ng Legion. Dahil sa humanga, hinirang ng general si Shin na manguna sa isang kritikal na operasyon ng pag-atake na nilagdaan ng mga kalyadong bansa, kabilang ang Republika ng San Magnolia. Ang misyon, aalisin ng Nordlicht ang unit ni Kyria, na kilala bilang Morpho, isang napakalaking makina ng riles na isang seryosong banta. Si Gret, nang marinig ang plano, ay agad na nagprotesta. Nag-aalala siya tungkol sa mga bata at nangatuwiran na ang misyong ito ay maaaring mapatay silang lahat. Bakit kailangan nilang maging bahagi nito? Hinihingi niya. Ngunit habang pabalik-balik ang general at Greta, nabaling ang atensyon ni Shin. Sinimulan niyang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang mga nahulog na kasama, bumubulong sa kanya mula sa nakaraan. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ito ay simple, dahil sila ang 86. Napasulyap si Shin sa kanyang balikat at laking gulat niya nang makita silang nakatayo sa likuran niya, ang mga dati niyang kasamahan sa squad. Gumagawa sila ng magaan na biro, tumatawa tungkol sa pagtatalo ng general at Greta. Ito ay tulad ng mga lumang panahon, ipinaalala nila kay Shin na sila ay nabuhay at namatay ng may pagmamalaki, at nagpapasalamat sila sa kanya para sa pagdala ng kanilang mga alaala at ang kanilang mga tag sa lahat ng ito. Isa-isa silang naglalaho, nag-iiwan ng kanilang mga personal na tag. Ang makita silang pumunta ay sinakta ng gusto si Shin. Matagal na niyang dinadala ang bigat ng kanilang pagkawala, at ngayon ay parang iniiwan na siya ng lahat. Nang malapit na siyang mawala sa sarili sa kalungkutan, nasulyapan niya si Lena. Pumakbang siya pasulong, sinasabi sa kanya na hinding-hindi siya nito makakalimutan. Ito ay isang maliit na kaginhawaan, ngunit ito ay nagpapasigla sa espiritu ni Shin. Nakatagpo siya ng aliw sa pag-iisip na ang misyon na ito, ang operasyong pag-atake na ito, ay maaaring ang kanyang pagkakataon na muling makasama ang kanyang mga kasama kung ito ay pupunta sa timog. Dahil doon, lumingon si Shin kay Lena at nagpaalam. Tinipon ni Greta ang kanyang squad at mga engineer, dinadala sila sa isang lumang operation base hangar. Sa loob, ipinakita niya sa kanila ang Natch Zero, isang prototype na ground effect na sasakyang panghimpapawid na magiging ticket nila sa Morpho. Ang plano ay gamitin ang sasakyang panghimpapawid na ito upang lumipad ng mababa sa ilalim ng radar, na madala sila sa kanilang target ng mas mabilis at mas patago kaysa sa karaniwang ruta. Sa kakayahan ni Shin na maramdaman ang Legion at ang mga kasanayan sa pagpilot ni Greta, dapat silang makarating sa Morpho nang walang masyadong problema.
Ngunit mayroong isang catch na ang Nachzira ay hindi maaaring lumiko ng mabilis, kaya kailangan nilang iwasan ang anumang mga ambos sa daan. Hindi natuwa si Fred Erica sa plano. Nag-aalala siya na maaari nilang sirain ang Morpho, ngunit napadpad sa teritoryo ng Legion nang walang paraan sa oras. Si Shin, gayunpaman, ay hindi mapakali. Sinabi niya sa kanya na ang priority ng misyon ay sirain ang Morpho lahat ng iba pang kasunod. Kung makalabas sila, mahusay, kung hindi, iyon lang ang buhay ng isang sundalo. Alam ni Fred Erica na tama siya, ngunit hindi ito nakakabawas sa kanyang pag-aalala. Maya-maya, binisita ni Shin si Fred Erica sa kanyang silid. Inutusan siyang bumalik sa base sa lungsod, ngunit tumanggi siyang umalis. Tinanong siya ni Shin kung bakit siya naghuhukay sa kanyang mga takong gayong siya ang gustong iligtas si Kiria ng husto. Tiniyak niya sa kanya na naaalala niya ang boses ni Kiria, kaya hindi kailangan ang presensya nito para sa misyon. Kung patuloy niyang hihilingin kay Nordlicht na huwag ituloy, marahil ay hindi niya talaga gustong tulungan si Kiria na magpahinga, iminumungkahi niya. Sinabi niya sa kanya na umuwi, ngunit masyadong matigas ang ulo ni Fred Erica para doon. Inamin niya na gusto niyang pabagsakin si Kiria tulad ng pagpapabagsak ni Shin kay Shiri, ngunit natatakot siya na kapag nagtagumpay si Shin sa misyon na ito, haantong siya kay Kiria at may iwan siyang mag-isa muli. Mahinahong sinabi ni Shin na hindi siya si Kiria. Wala siyang ginagawa para sa kanya. Lalo lang nitong binaygo si Fred Erica, at sinigawan niya ito sa pagpapahirap sa kanya tulad ng pagpapahirap sa kanya ni Shiri. Tumalikod si Shin para umalis, ngunit hinawakan ni Fred Erica ang kanyang kamay. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, nakikiusap na huwag siyang umalis. Hindi niya kayang mawalan ng isa pang malaking kapatid. Hindi na nagsalita pa si Shin. Hinayaan lang niya itong hawakan siya saglit. Makalipas ang isang buwan, iniload ng squad ang kanilang mga ridge inlets sa Nachzira, naghahanda para sa pag-alis sa loob ng 30 minuto. Umangat si Greta upang magbigay ng mabilis na pagsasalita, na nagpapaalala sa kanila na ibigay ang lahat at bumalik ng buhay. Kinikilala niya na habang sila ay maaaring 86, sila ay mga bata pa lamang. Ang pakikipaglaban ay maaaring ang kanilang pagmamataas, ngunit ang pagprotekta sa kanila ay ang kanyang pagmamataas. Bago sila lumipad, nakipag-ugnayan sa kanila si Ernst para batiin sila ng good luck at paalalahanan silang gawin ang kanilang makakaya. Prangka siya na ayaw niyang mamatay sila, dahil kung gagawin nila, biro niya na baka masiraan lang siya ng isip at masira ang mundo. Direktang utos niya, bumalik ng buhay silang lahat, lalo na kung plano nilang patuloy na lumaban hanggang sa mapait na wakas. Ang squad ay hindi nangangako na mananatiling buhay, ngunit sumasang-ayon sila. Habang ang Nachzira ay patungo sa Morpho, bigla itong tinambangan ng isang kaig ng mga unit ng Legion. Si Gret, na nananatiling kalmado sa ilalim ng panggigipit, ay nagpasya na i-drop ang squad ng maaga bago sila makarating sa nakaplanong lokasyon. Naisip niya na maaari silang magpatuloy sa misyon habang siya at ang iba pang mga tripulante ay pinipigilan ang mga unit ng Legion. Halatang nag-aalala si Shin dahil tiyak na hindi ito bahagi ng plano, ngunit tinitiyak sa kanya ni Gretty na alam niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ihulog ang mga ito, sumulong ang squad, gamit ang matalas na pandaman ni Shin para gabayan sila ng mas malapit. Sa wakas, nakita nila ang Morpho, na inaayos pa, at agad na nagulat pabalik sa punong tanggapan. Nakuha nila ang berdeng ilaw upang umatake at simulan ang pagbomba sa Morpho sa lahat ng mayroon sila. Gayunpaman, kahit nasa nakompromisong estado nito, hindi biro ang Morpho na nagsisimula itong gumalaw, na nagpapakita kung gaano ito kalakas. Habang tumitindi ang labanan, nagsimulang marinig ni Shin ang tinig ni Kiria na tinutuya siya, paulit-ulit na papalakpak siya. Itinaas ng Morpho ang napakalaking railgun nito, handang magpaputok, ngunit bigla itong huminto. Agad na kinontak ni Fred Erica si Shin, na sinasabi sa kanya na ang tinitingnan niya ay hindi ang totoong Kiria. Mabilis na nascan ni Shin ang Morpho at napagtanto niyang tama siya na hindi ito ang aktwal na Morpho. Inutusan niya ang kanyang pangkat na umatras kaagad. Samantala, sa ibang lokasyon, ang tunay na Morpho ay ipinapakitang umaaligid, na sinisingil ang railgun nito bago nagpaputok ng isang mapangwasak na round sa kanila. Ang shockwave ay nagkakagulo sa mga signal ng radar, na nagdudulot ng pagkaantala sa komunikasyon pabalik sa punong tanggapan. Nagkaroon ng takot sa HQ habang nag-aagawan sila para malaman kung ano ang nangyayari. Iminumungkahi ng ilan na maglunsad ng mga missile sa lokasyon ng Peking Morpho, ngunit tumanggi si Ernst, na itinuturo na hindi pa rin nila alam kung saan nanggaling ang tunay na pag-atake. Ang iba ay nagtutulak na magpadala ng higit pang mga unit ng depensa upang makabili ng oras, ngunit isinara din yun ni Ernst na hindi siya magtapon ng mas maraming buhay ng walang wastong plano. Kailangan nilang manatili sa kasalukuyang diskarte,
kung hindi, baka hayaan na lang niya ang Legion na paghiwalayin sila. Pagkatapos ng maigting na paghihintay, bumalik ang mga senyales at napagtanto nilang buhay pa ang pangkat ng pag-atake, na labis na ikinaluwag ni Ernst. Ipinaalam ni Shin sa kanyang mga kaibigan na ang tunay na Morpho ay nasa ibang lokasyon, at mabilis nilang inayos ang kanilang plano, agad na umalis. Habang papalapit sila sa tunay na Morpho, nagpakawala sila ng walang humpay na barrage, ngunit ang Morphos ay nakakuha ng puwersa na pumipigil sa kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, patuloy silang nagpapaputok, determinadong makalusot. Si Kir-Iya, samantala, ay naguulat sa isa pang shepherd na pinangalanang No-Face, na nagpapaliwanag na ang Morpho ay nasa hibernate mode upang maiwasan ang pagtuklas. Naniniwala siyang matagumpay niyang naakit si Shin sa isang bitag at nawasak siya. No-Face, nasiyahan, inutusan si Kir-Iya na magpalit ng mga lokasyon. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Kir-Iya na buhay pa si Shin, umiiwas at nagpapaputok pabalik ng may katumpakan. Napagtantong nasa laban pa rin si Shin, nagpasya si Kir-Iya na direktang makipag-ugnayan sa kanya. Habang naririnig ni Shin ang boses ni Kir-Iya, nawala siya dito, lubusang nalubog at hindi marinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang mga kasama. Si No-Face, na nanunood mula sa malayo, ay nag-utos kay Kir-Iya na umatras, na nagbabala na ang Nordlich Squad ang nasa itaas. Pinagbabawalan niya si Kir-Iya na ipagpatuloy ang laban, ngunit si Kir-Iya, masyadong nahuli sa kanyang paghihiganti, ay hindi makayanan ang ideyang umatras. Handa na siyang harapin si Shin, na sumungkol sa kanya ng mahinahon at halos nakakatakot ng ngiti. Ngunit kalaunan, umatras si Kir-Iya, na iniwang pansamantalang nab-alisa si Shin. Habang pinapanood ni Shin ang pag-urong ng Morpho, sa wakas ay natigilan siya at narinig ang galit na mga tawag ng kanyang squad na nalulula sila ng mga unit ng Legion na sumusubaybay pabalik sa kanilang lokasyon. Mabilis na inutusan ni Shin ang squad na sundan ang Morpho, ngunit ang iba ay nag-atubiling, gustong maghintay para sa backup. Si Shin, na matigas ang ulo gaya ng dati, ay tumangging maghintay, kaya nahati ang koponan sa kalahati. Ang dating 86 na miyembro ay patuloy na bumubuntot sa Morpho, habang ang iba ay nananatili upang hawakan ang Legion. Kinabukasan, si Kir-Iya ay nawala sa pag-iisip, na sumasalamin sa personal na marka ni Shin, na kinikilala ito bilang isa mula sa angka ng Nusen. Nakaramdam siya ng baluktot na koneksyon kay Shin, sa paniniwalang pareho silang kabilang sa larangan ng digmaan. Ngunit nang makita niya ang isang pulang bandila na kumakaway na nagpapaalala sa kanya ng pulang mantle na galit ni Fred Erica sa loob niya. Naaalala niya ang malapit na ugnayan na kanilang ibinahagi at nangakong aalisin ang lahat kay Shin, sa kabila. Samantala, nakatanggap si Shin ng tawag mula sa isang lieutenant colonel na nagbabala sa kanya na kung patuloy nilang hahabulin ang Morpho, mawawala sila sa saklaw para sa anumang air support o reinforcement. Shin, on the 3rd, says it's fine, ayaw na niyang umatras ngayon dahil kung hindi nila ilalabas ang Morpho, babalik lang ito. Nag-aatubili ang Teniente Coronel na gawin ni Shin ang gusto niya. Hindi nagtagal, natuklasan ng squad na sinundan sila ni Fred Erica sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng paglusot sa loob ng Fido. Agad silang nagalit sa kanya dahil sa paglalagay ng kanyang sarili sa panganib, ngunit ibinalik niya ito. Tinuturuan sila tungkol sa kanilang walang ingat na pagpayag na mamatay sa labanan. Ipinaalala niya sa kanila na ang pag-uwi ay isang direktang utos na ibinigay sa kanila, at ito ang dapat nilang sundin. Hiniling ni Shin kay Raiden na ibalik si Fred Erica, ngunit nag-alinlangan si Raiden, alam niyang mahihirapan siyang makadaan sa panibagong alon ng mga unit ng Legion. Sa halip, iminumungkahi niya na tanggapin siya sa kanyang dahon ng region. Si Shin, na wala ng ibang pagpipilian, ay nag-abot kay Fred Erica ng baril, na sinasabi sa kanya na kung ang mga bagay-bagay ay pumunta sa timog, magagamit niya ito upang lumabas sa kanyang sariling mga termino. Sa kanyang pagtataka, mahinahong tinanggap ni Fred Erica ang baril, nangako na ibabalik ito kapag natapos na ang misyon, na umaasa na makakauwi silang lahat ng ligtas. Ang koponan ay patuloy na sumusulong sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi nagtagal bago sila makaharap sa ilang Legion Lows na sinusubukang tambangan sila. Nagagawa nilang iwasan ang mga unang pag-atake at pumunta sa tuktok ng isang bangin, habang ang Lows ay gumagalaw sa base sa ibaba nila. In-update ni Shin ang squad sa distansya sa pagitan nila at ng Morpho, na biglang tumigil sa paggalaw. Sinabi niya sa kanila na ito ang kanilang pagkakataon upang isara ang puwang habang ito ay nakatigil. Nang malapit na silang kumilos, nakita sila ng Lows sa ibaba at nagsimulang magpaputok. Nataman si Anju at nahulog sa bangin. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkaroon ng anumang malubhang pinsala, ngunit napunta siya sa isang kanal.
Sinabi niya sa iba na magpatuloy habang pinipigilan niya ang ilang lows. Ang natitirang bahagi ng pangkat ay tumulak pasulong, ngunit mabilis silang tumakbo sa isa pang unit ng Legion na humaharang sa kanilang dinadaanan. Sa pagkakataong ito, nanatili si Theo upang mahawakan ang banta na nagpapahintulot sa iba na magpatuloy. Samantala, pinapanood sila ni Kyria sa kanyang radar, nagtataka kung bakit sila patuloy na naghihiwalay, ngunit humanga na nahanap nila siya. Nagtap siya sa malawak na network ng Legion at nagtakda ng schedule ng pagpapaputok para sa kanyang unit. Binabalaan sila na ang lahat ng komunikasyon ay puputulan hanggang sa makumplito ang schedule ng pagpapaputok. Ayaw niya ng anumang pagkaantala habang hinahabol niya si Shin. Si Fred Erica, na nakakaramdam ng panganib, ay sumigaw sa koponan na umiwas nang nagpaputok si Kyria sa kanila. Nakahanap si Kyria ng magandang vantage point at nagsimulang magpaputok pabalik. Sinusubukang bilhin sina Shin at Raiden ng ilang oras para magpatuloy. Inis sa kanyang pakikialam, binaril ni Kyria si Kirina. Nagsimulang mag-alala sina Shin at Raiden na baka nailabas siya. Hindi nagtagal, sina Shin at Raiden ay nasa ilalim din ng matinding apoy. Parehong natamaan sina Fred Erica at Raiden, kung saan ang dahon ng rehiyon ni Raiden ay napinsala ang isa sa mga binti nito. Mabilis na sinabihan ni Shin si Fred Erica na pumasok sa Fido, at sinundan siya ni Fido habang si Raiden, na nasugatan, ay hawak ang kanyang posisyon. Sinabihan ni Shin si Raiden na huwag mamatay, at tumango lang si Raiden, ginagawa ang kanyang makakaya upang panatilihin itong magkasama. Pagkatapos ay inutusan ni Shin si Fido na huminto at magtago kasama si Fred Erica sa loob. Nilinaw niya na kung mapapawi silang lahat, kailangang bumalik si Fido sa feed racing. Nagprotesta si Fred Erica, gustong direktang makausap si Kyria, ngunit iginiit ni Shin na kung talagang gusto niyang iligtas si Kyria, kailangan niyang mabuhay. Ang kanyang mga salita ay nagpakalma sa kanya, at siya ay sumang-ayon. Sa wakas, narating ni Shin ang Morpho, at si Kyria ay halos nahihilo sa pag-asang masira siya. Habang nagsisimula ang kanilang labanan, tumataas ang adrenaline ni Shin, at naging full berserker mode siya. Nagpakawala si Kyria ng sunod-sunod na mga putok, ngunit lahat sila ay iniiwasan ni Shin sa bilis ng kidlat, na pinahanga maging si Kyria. Mabilis na napagtanto ni Shin na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala, kaya nagpasya siyang magsara para sa isang mas direktang pag-atake. Iniisip niya kung gaano siya kasaya sa pakikipaglaban, kung paano niya nakalimutan ang lahat. Nagawa ni Shin na isara ang distansya at napunta ang isang strike sa Morpho. Samantala, si Fred Erica, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay nagpasya na panuurin ang labanan. Nakita niya na sinusubukan ni Shin na itulak ang Morpho sa mga limitasyon nito, umaasang mag-overheat ito. Si Kyria, na naramdaman ang ginagawa ni Shin, ay naiinis, ngunit napahanga rin sa diskarte ni Shin. Sa isang baluktot na paraan, si Kyria ay nagpapantasya tungkol sa pakikipaglaban sa tabi ni Shin at pagsakop sa mundo ng magkasama, ngunit alam niyang napakalakas ni Shin para mangyari iyon. Naalala ni Fred Erica na minsang sinabi ni Eugene na laging may panlilinlang si Shin, ngunit alam din niya na si Kyria ay hindi slouch, mayroon siyang sariling mga trick lalo na sa malapit na labanan. Tulad ng sinusubukan niyang bigyan ng babala si Shin, bumalik siya sa realidad nang makita niya ang biglaang pagtatangkang hampasin ng Morpho. Si Shin ay makitid na umiwas para lang mapunta sa harap ng isang multi-barrel na canyon. Ang canyon ay nagpaputok sa kanya, ngunit si Raiden ay dumating sa tamang oras, pinaputok ang canyon palayo kay Shin. Si Kyria, nang makita ang panghihimasok ni Raiden, ay sumunod sa kanya. Napagtanto ni Shin na sila ay nasa malalim na problema kapag ang kanyang magazine ay natuyo. Nagre-radio siya sa HQ, na nag-uulat na ang iba ay pinalakpakan at siya ang huling nakatayo. Ang Morpho ay nagpapatakbo pa rin, nagbabadya sa kanya. Ang mga alaala ng kanyang mga nahulog na kasamahan at ang mga salita ni Lena ay bumabalot sa kanyang isip, at hindi niya maalis ang pakiramdam na sila ay nagsasabi ng kanilang huling palong. Nagbitiw ngunit determinado, sinisingil ni Shin ang Morpho, handang harapin ang kanyang wakas, ngunit kapag inaasahan niya ang pinakamasama. Dumating ang pag-back up ng mga missiles na binomba ang Morpho mula sa lahat ng panig, na hindi nakabantay kay Kyria. Ini-deploy ni Kyria ang mga pakpak ng Morpho upang protektahan ito mula sa mabangis na pagsalakay, na bahagyang nagpa-atras kay Shin. Mas maraming missile ang umuulan, na nagsunog ng Morpho. Si Kyria, galit na galit, ay desperado na ipalakpak si Shin kahit anong mangyari. Ngunit biglang, nakita niya si Fred Erica na nakatayo sa harap ng dahon ng region ni Shin. She confronts him, asking why he's so fixated on destroy someone he never even met, especially someone from his own clan.
Si Kiria, na pinahihirapan, ay nagsabi sa kanya na ang natitira na lang sa kanya ay ang paghihimok na ito. Ito lang ang nagpapanatili sa kanya dahil naniniwala siyang wala na rin si Fred Erica. Dahil sa kanyang galit, kinurot ni Kiria ang inaakala niyang dahon ng region ni Shin hanggang sa pinaputok ni Fred Erica ang baril ni Shin, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Saglit siyang gamaan nang makitang buhay si Fred Erica, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang galit, kumbinsido si Shin na kinuha siya ng hostage. Si Fred Erica, sa isang desperadong hakbang, ay lumabas sa pagtatago at sinubukan siyang pigilan. Itinutok niya ang baril sa kanyang ulo, nakikiusap kay Kiria na iligtas siya. Sumigaw si Kiria, nagmamakaawa sa kanya na huwag gawin ito, inabot siya sa gulat. Sinamantala ang pagkakataon, si Shin ay naninangil kay Kiria. Ngunit nang makita ni Kiria si Shin, kumagulgol siya, sinusubukang hampasin. Si Shin ay umiwas ng may katumpakan, namamahala upang umakyat sa Morpho. Tinanong niya si Fred Erica kung nasaan si Kiria, at itinuro siya nito sa lugar sa likod ng pangunahing baril. Hinanap ni Shin si Kiria at pinasabog siya. Sa sandaling iyon, naisip ni Fred Erica ang ibang katotohanan kung saan parehong naglilingkod sina Kiria at Shin sa kanyang imperyo. Nakita niya si Kiria na patuloy na pinapagalitan si Shin, para lang si Shiri ang humakbang at kumalma ang mga bagay-bagay, inalis si Kiria. Sinubukan silang habulin ni Fred Erica, ngunit hindi niya maabot. Tumingin si Kiria sa kanya at tumalikod si Shin, sumama kay Shiri at sa iba pang namatay. Bumalik si Fred Erica sa realidad, tahimik na nagpaalam kay Kiria. Pagkatapos maibigay ni Shin ang huling suntok, sinira ang sarili ng Morpho. Habang si Shin ay naniningil sa Morpho sa huling pagkakataon, sinigawan niya si Kiria na ang mga patay ay nakaraan na at dapat manatili doon. Ngunit nang nagpaputok si Shin ng huling putok, hinawakan ni Kiria ang kanyang kamay, ang mga anchor wire ng Region Leaf ay nabigong makaalis ng malapit nang sumabog ang Morpho. Sinabi ni Kiria kay Shin na oras na para umalis siya, patay na rin siya gaya ni Kiria. Tinanong niya kung bakit si Shin, na nagpaplanong mamatay sa labanang ito, ay nabubuhay pa. Kahit na binitawan ni Kiria ang kamay ni Shin, kumapit si Shin, ayaw bumitaw. Itinulak ni Kiria ang kamay ni Shin palayo nang sumabog ang Morpho sa apoy. Nakalabas na buhay si Shin ngunit nawala ng malay, nag-flashback kung kailan siya sinakol ni Shiri. Tiningnan niya ang tag ni Shiri, narinig niyang sinabihan siya ng kapatid na bumitaw, ngunit tumanggi si Shin. Nakita niya ang isang pangitain ng kanyang nahulog na 86 na mga kasama, na nagpapasalamat sa kanya para sa pagdala sa kanila hanggang dito. But then, there was another voice, one that kept telling him nothing left, no one who would miss him. Sinabi nito na wala siyang dahilan para mabuhay at pinananatiling buhay para patayin ang Morpho. Pinutol ang boses ni Shiri, na nagsasabi kay Shin na maging masaya, ngunit natigilan si Shin. Sumisigaw na hindi masabi sa kanya ni Shiri kung ano ang gagawin pagkatapos siyang iwan. Nagtataka siya kung bakit lagi siyang iniiwan ng lahat ng tao sa paligid niya. Bigla, natagpuan ni Shin ang kanyang sarili sa 86 na memorial site. Ang negatibong boses ay umalangaw sa kanyang isipan, na nagsasabi sa kanya na natagpuan na niya ang kanyang lugar upang mamatay. Lumuhod si Shin sa harap ng site, nakatingin sa kutsilyong ginamit niya sa pag-ukit ng mga tag at sa tag ni Shiri. Sa di kalayuan ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan at si Fred Erica na naglalakad palapit sa kanya. Nag-alok sila na tulungan siyang dalhin ang kanyang pasanin, ngunit nang abutin sila ni Shin, naputol ang kanyang kamay, at sinabi sa kanya ni Raiden na iniwan na rin nila siya. Ang kanilang mga imahe ay kumupas at si Shin ay nakiusap sa kanila na maghintay, ngunit sila ay nawala. Nagising siya sa dahon ng kanyang rehiyon, ang kanyang kamay ay umaabot pa rin sa langit. Habang patuloy na nagninangas ang Morpho, napagtanto ni Shin na offline pa rin ang kanyang mga kaibigan. Nakita niya ang tag ni Shiri malapit sa kanyang binti at sinubukan niyang abutin ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang safety belt. Frustrated, napasigaw siya sa pagkatalo. Noon lang, lumapit ang isang kalapit na unit ng Legion, tinutuya siya sa pag-aakalang tapos na ito. Naaalala ang sakit ng pagtakbo sa paghabol kay Shiri. Nakiusap si Shin sa unit ng Legion na patayin siya upang sa wakas ay makasama niyang muli ang kanyang kapatid. Pero bago pa man mag-strike ang unit, kinuha na ito ng iba. Tumitaw si Lena, tumatakbo patungo sa dahon ng rehiyon ni Shin upang tingnan siya. Nagpalitan sila ng maikling salita, at ipinaalam sa kanya ni Shin na nasa likuran niya ang kanyang unit. Hinimok niya itong sumama sa kanya upang maprotektahan siya ng kanyang puwersa, ngunit tumanggi si Lena. Sinabing kailangan niyang manatili at lumaban para sa kanyang bansa. Nagtataka si Shin, tinanong siya kung bakit siya patuloy na lumalaban ay sinusubukan niyang mamatay. Sa sandaling iyon, dumating si Cyclops, ang kapitan ng bagong unit ni Lena, upang suriin siya.
at ang kanilang pag-synchronize ay hindi sinasadyang na-link sa device ni Shin. Nagulat si Shin na siya ang kanyang dating major. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Cyclops, sinabi ni Lena kay Shin na tumanggi siyang huminto sa pakikipaglaban dahil lang sa hindi pabor sa kanya ang mga posibilidad. May mga taong gusto niyang maabot, mga taong nagbigay inspirasyon sa kanya sa 86. Habang naglalakad palapit, formal na nagpakilala si Lena kay Shin. Sa wakas ay nakilala niya ito at Bang Ulong, Major, na ikinabigla ni Lena. Mabilis niyang pinutol ang kanyang gamit at tinanong kung bakit ipinaglalaban pa rin niya ang mga taong wala na. Sumagot si Lena na itinuro nila sa kanya ang tunay na katangian ng Legion, kaya naman nabubuhay pa siya. Kung tinulungan nila siyang mabuhay, ito ay dahil gusto nilang makita siyang muli, at balak niyang manatiling mabuhay hanggang sa mangyari iyon. Inilabas niya ang note at larawang iniwan nila para sa kanya at ipinakita ang mga ito kay Shin, na sinasabi sa kanya na gusto niyang kunin ang 86 sa kabila ng larangan ng digmaan. Nang makita ang larawan ng kanyang squad, napangiti si Shin. Sinabi sa kanya ni Lena na dapat niyang ipagmalaki ang kanyang sarili sa pakikipaglaban hanggang sa huli. Sa sobrang pagkagulat, nagsimulang umiyak si Shin, tinawag ang kanyang major habang sinusubukan niyang buksan ang kanyang region lease hatch upang salubungin ang kanyang harapan. Ngunit napatigil siya nang mapansin niya ang mga unit ng Eintrix Fleet ng Legion na lumilipad sa malapit, patungo sa Republika. Sumugod ang mga Cyclops upang bigyan ng babala si Lena, ngunit sa tamang panahon, mas maraming reinforcement ang dumating at binaril ang Eintrix Fleets. Nakita ni Cyclops ang personal na marka ni Shin, na pagtantong buhay siya, ngunit nagpigil na sabihin kay Lena, naaalalang hindi pa niya nakilala ng personal si Shin. Nakipag-ugnayan si Greta kay Shin, binati siya sa pagkumpleto ng misyon at isiniwalat na ang iba pang 86 na ay nakaligtas din. Mabilis silang nakipagsabayan kay Shin, gumaan ang pakiramdam nang marinig ang boses nito. Sinabi nila sa kanya na nag-aalala sila dahil hindi pa siya gumagalaw pagkatapos ng pagsabog. Si Shin, na puno ng emosyon, ay nakinig sa mga tinig ng kanyang kaibigan, nadama ang isang alon ng kaginhawaan sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Raiden na ginawa ng buong Nordlich Squadron na walang naiwan sa oras na ito. Hindi mapigilan ni Shin ang mapangiti. Lumapit din si Ernst, sinabi kay Shin na nag-aalala siya sa kanyang anak, kaya napangiti si Shin. Sinabi ni Ernst na isinasaalang-alang niya ang isang rescue operation upang iligtas ang natitirang 86 sa Republika at inalok si Shin at ang kanyang mga kaibigan ng opsyon na bumalik. Ngunit tumanggi si Shin, at sinabing mananatili sila sa jihad. Wala siyang pakialam na iligtas ang Republika, ngunit may mga taong gusto pa rin niyang protektahan. Sinabihan siya ni Ernst na umuwi at magpahinga habang sina Lena at ang kanyang mga sundalo ay sinamahan pabalik sa kanilang base. Pumayag naman si Shin. Nagpakita si Fred Erica, at sinabi sa kanya ni Ernst na haharapin niya ang mga kahihinatnan para sa kanyang mga aksyon kapag nakauwi siya. Si Shin, na nagulat na nakaligtas siya sa pagsabog ng Morpho, ay nakinig habang ipinaliwanag ni Fred Erica na pinrotektahan siya ni Kyria sa kanyang mga huling sandali. Humingi siya ng paumanhin dahil wala na ang baril ni Shin, ngunit tiniyak sa kanya ni Shin na hindi ito mahalaga. Habang sumasakay sina Lena at Cyclops sa isang sasakyang panghimpapawid para umuwi, tinukso ni Fred Erica si Shin tungkol sa pakikipag-usap kay Lena. Hindi kailanman sinabi ni Shin kay Fred Erica ang tungkol kay Lena, ngunit sa kanyang kapangyarihan, narinig niya ang lahat. Iminungkahi niya na ang pakikipagkita kay Lena ng personal ay dapat ang bagong layunin ni Shin. Kapag tunay na natapos ang digmaan, sinusundan ni Lena ang landas na tinahak ni Shin, at dapat na naroon si Shin upang salubungin siya sa dulo. Napangiti na lang si Shin sa naisip. Pagbalik sa base, pinatugtog ni Greta ang isang recording ng pag-uusap ni Lena at Shin, na mapaglarong tinutukso siya tungkol dito. Makalipas ang isang taon, pumunta si Lena sa jihad para makipagkita kay Ernst. Dinala niya siya sa 86 na memorial site, isang lugar na may malalim na kahalagahan para sa kanya. Nakatayo sa harap ng alaala, tahimik na binigay ni Lena ang kanyang paggalang sa nahulog na 86 na nakipaglaban para sa Republika, na muling nanumpa na hinding-hindi sila malilimutan o ang pangakong ginawa niya. Inisip niya ang mga sakripisyong ginawa nila at muling pinagtitibay ang kanyang pangako na parangalan ang kanilang alaala sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Pagkatapos, pinangunahan ni Ernst si Lena upang makilala ang 5 miyembro ng 86. Minsan na niyang pinamunuan ang pangkat na matagal na niyang sinusubukang abutin. Nang mapatingin sila, habol ang hininga ni Lena. Sa wakas ay nakaharap na niya ang mga taong hinahangaan niya mula sa malayo. Kumakbang pasulong si Shin, nakatayong matangkad, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang dating kapitan ng kanyang unit. Saglit, hindi nakaimik si Lena, nalulula sa realidad ng pagkikita nila ng personal. Nang makita si Shin sa kanyang harapan,
Hindi na napigilan ni Lena ang kanyang mga luha. Ang lahat ng emosyon na kanyang inilalagay sa bote ay dumaloy, at siya ay umiiyak. Napagtantong sa wakas ay nahuli na niya ang mga taong tinitingala niya. Si Shin at ang iba pa ay nanunood habang inilalabas niya ang lahat. Lamambot ang kanilang mga ekspresyon nang makita ang kanilang dating handler na nakatayo ngayon bilang kapantay nila. Pinunasan ni Lena ang kanyang mga luha at ngiti. Alam na mula sa sandaling ito, lalaban siya sa tabi nila, tulad ng dati niyang gusto.